Maligayang pagdating sa ating channel. Inaanyayahan ko kayong pakinggan ang kuwentong pinalayas at sa pilitang pinapirma ng diborsyo ng pamilya ng asawa. Sa gutom, isinanla ang pamana ng ina. Namutla ang may-ari at sumigaw, "Magdala kayo rito ng 10 Maybach." Ang mga papeles ng diborsyo ay nakalatag sa ibabaw ng malamig at makintab na lamesang gawa sa Nara. Bawat salita sa kasunduan ng diborsyo ay parang karayom na tumutusok sa aking mga mata. Katatapos ko lang linisin ang buong malawak na mansyong ito. Ang amoy ng basang sahig ay nanunuot pa sa aking mga kamay. Ngunit ang puso ko'y manhid na sa sobrang lamig. Si Marco, ang lalaking tinawag kong asawa sa loob ng 5 taon, ay nakahalukip-kip sa tabi ng bintana. Ang tingin niya sa akin ay kasing lamig ng tingin sa isang lumang gamit na kailangan ng itapon. Si Aling Digna, ang biyenan ko, ay prenteng nakaupo sa isang imported na velvet na sofa. Tinaasan niya ako ng kilay at sa maarting boses sinabing, "Pirmahan mo na yan, huwag mo nang sayangin ang oras namin." Nanginginig ang aking kamay hindi sa takot, kundi sa matinding sama ng loob. Bakit? Sa loob ng 5 taon, ano ang nagawa kong mali? Inalagaan kita, Marco. Inalagaan ko si nanay. Inasikaso ko ang bahay na ito nang walang anumang reklamo. Bakit ninyo ako ginaganito? Ngumisi si Aling Digna, isang ngisi na sa loob ng 5 taon ay kabisadong kabisado ko na. Palagi iyong lumalabas kapag gusto niya akong hamakin. Wala kang ginawang mali. Wala ka lang talagang silbi. 5 taon na, hindi ka man lang makapagbigay ng isang anak na lalaki na magdadala ng apelyido. Naglabas ka lang ng isang babae. Ngayon, umalis ka na para may ibang makapasok. Ang bahay na ito ay hindi para sa mga babaeng baog na tulad mo. Ang masasakit niyang salita ay parang daan-daang patalim na sumasaksak sa dibdib ko. Bumaling ako kay Marco, naghahanap ng paliwanag ng kahit katiting na pagmamahal na natitira sa aming pagsasama. Sa wakas, lumingon siya, ngunit ang boses niya ay mas malupit pa kaysa kay Aling Digna. Masakit magsalita si nanay, pero tama siya, hindi na tayo para sa isa't isa, Elena. Ang kumpanya ko ay lubog sa problema, malapit ng malugi, wala ka namang maitutulong sa akin. Wala akong maitutulong? Naputol ang aking hininga, at naging mapait ang lalamunan ko. 5 taon na ang nakalipas, noong ang kumpanya mo ay isa palang maliit na talyer. Sino ang nagpuyat kasama mo para ayusin ang mga libro? Sino ang tumakbo sa kung saan-saan, nangutang sa mga kaibigan para lang magkaroon ka ng pampaikot na puhunan? Nakalimutan mo na ba? Tama na, sigaw ni Marco. Pinuputol ang sasabihin ko. Wala nang maitutulong ang nakaraan. Ang kailangan ko ay ang hinaharap. Si Isabel, matutulungan niya ako. At buntis na siya. Isabel, ang pangalang iyon ang huling dagok na bumasag sa akin. Ang maganda at batang babae na iyon, ang anak ng may-ari ng Zamora Holdings na matagal nang nililigawan ni Marco para sa isang partnership. Kaya pala, ang mga late-night client meetings, ang mga biglaang business trips, lahat pala ay kasinungalingan. Mga manloloko kayo. Sumigaw ako, at ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay bumuhos na. Biglang tumayo si Aling Digna, mabangis ang mukha. Manloloko? Anong manloloko? Ikaw ang walang halaga. Isa kang palamunin sa bahay na ito, tapos ngayon, may gana ka pang sumigaw? Kung wala siya, at malugi ang kumpanya ng anak ko, sa kalye tayo lahat pupulutin. Kaya mo ba yon? Paano ang anak ko? Si Mika, 3 taon pa lang siya. Hindi nyo man lang ba siya inisip? Desperado kong sinubukang kumuha ng kahit kaunting habag. Si Mika? Ngumisi si Aling Digna. Apo ko siya, De Leon ang apelyido niya. Siyempre, dito siya titira. Mararanasan niya ang lahat ng karangyaan. Ikaw? Ni isang kusing. Wala ka. Paano mo siya bubuhayin? Sa hangin, lumayas ka sa bahay na ito. Hindi ako aalis. Bahay ko rin ito. Kailangan ako ni Mika. Wala sa sariling sigaw ko habang tumatakbo papunta sa kwarto ng anak ko. Hinarang ako ni Aling Digna. Saan ka pupunta? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Nag-init at namanhid ang mukha ko.
Nagngangalit ang mga ngipin ni Aling Digna. Anong karapatan mo? Nakapangalan sa anak ko ang bahay na ito. Katulong ka lang dito na walang bayad sa loob ng 5 taon. Pirmahan mo yan at lumayas ka. Nagiinit ang pisngi ko, ngunit ang sakit sa katawan ay hindi man lang katumbas ng 1% ng sakit sa puso ko. Tumingin ako kay Marco. Nag-iwas siya ng tingin. Yakap ko ang namumulang pisngi, paurong akong humakbang. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng mansyon. Nanatiling tahimik si Marco. Ang katahimikan niya ay mas malupit pa sa sampal ng nanay niya, ni hindi man lang niya kayang harapin ang sakit na idinulot niya sa akin. Pinunasan ko ang aking mga luha. Sa pagkakataong ito, humarap si Marco. Ngumiti siya, isang ngiti ng panghahamak at pag-insulto. Idemanda? Anong ipandedemanda mo? Anong ipambubuhay mo sa kanya? Elena, tingnan mo nga ang sarili mo. 5 taon kang nasa bahay lang? Wala kang trabaho? Wala kang sariling kita? Wala ka ring ari-arian na nakapangalan sa'yo? Sinong hukom ang magbibigay ng bata sa isang inang palaboy at walang pera? Bawat salita ni Marco ay totoo. Isang malupit na katotohanan na sa loob ng 5 taon ay pinili kong huwag pansinin para maniwala sa salitang pamilya. Isinakripisyo ko ang aking magandang karera, tinanggap na manatili sa likod para buuin ang isang tahanan na akala ko'y sa akin. Sa huli, isa lang pala akong katulong na walang bayad, at ngayon, oras na para ako ay sibakin. Nang makita ni Aling Digna na tuluyan na akong bumagsak, ibinigay niya ang huling dagok. Pumasok siya sa bodega at kinaladkad palabas ang isang luma at gasgas na maleta na dala ko noong unang tumapak ako sa bahay na ito. 5 taon na ang nakalipas. Itinapon niya ito sa paanan ko. Binibigyan kita ng 1 oras para ayusin ang mga gamit mo. Mga lumang damit lang, singhal niya. Huwag na huwag kang maglalabas ng kahit anong mamahaling bagay mula sa bahay na ito. Ang mga alahas na bigay ko sa kasal ninyo, akin na. Ituring mo na lang na bayad yan sa 5 taon mong pagiging palamunin dito. Para akong isang kaluluwang ligaw na kinaladkad ang sarili pabalik sa aming silid. Ang kwartong ito, bawat larawang nakasabit, bawat florera, ay ako mismo ang nag-ayos. Ngayon, para itong dayuhan at nakapangingilabot sa lamig, binuksan ko ang aparador. Ang mga mamahaling damit na binili niya para sa akin, para isuot sa mga party, ay hindi ko ginalaw. Kinuha ko lang ang ilang pambahay, mga damit na kupas na at manipis na sa kapupudpod. Hinila ko ang huling kahon sa ilalim ng kama. Ang nanginginig kong kamay ay dumapo sa isang maliit na pulang kahon na nababalot ng pelus. Ito ang nag-iisang alaala na iniwan ng aking ina bago siya namatay sa isang aksidente. Isang kwintas na may palawit na gawa sa puting jade na may nakaukit na disenyong sampagita. Noong araw na iyon, hinawakan ni nanay ang kamay ko at nagbilin. Elena, anak, ito ang pinakamahalagang pag-aari ko. Ingatan mo itong mabuti. Kahit gaano ka pa maghirap, huwag mo itong iwawala. Malay mo, balang araw, ito pa ang makatulong sa'yo. Pinisil ko nang mahigpit ang jade sa aking palad. Ang lamig nito ay gumapang sa aking balat, ngunit ito ang tanging bagay na nagbibigay ng kaunting init sa akin sa sandaling ito. Nanay, ang anak ninyo ngayon ay tunay nang naghihirap, nasa dulo na po ng kawalan. Hinakot ko ang maleta palabas sa sala. Ang pinto ng kuwarto ni Mika ay nakasara pa rin. 3 taong gulang pa lang siya, mahimbing na natutulog pagkatapos ng isang araw ng paglalaro, walang kamalay-malay na malapit ng paghiwalayin ang landas naming mag-ina. Para bang may pumipiga sa puso ko. Hindi ko magawang lumapit. Natatakot ako na baka hindi ko mapigilan ang sarili, yakapin siya at hindi na makabitaw. Nang makita ni Marco na tapos na ako, dumukot siya sa kanyang pitaka. Kumuha siya ng isang salansan ng bagong-bagong 1,000 piso at inihagis sa mesa. Heto, 100,000. Ituring mo ng bayad danyos sa 5 taon mong pag-aalaga sa akin. Kunin mo yan at umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito para guluhin kami ni Isabel. 100,000 5 taong kabataan, 5 taong sakripisyo, 5 taon bilang asawa at manugang, 5 taon ng pagpupuyat at maagang paggising, ang katumbas
ay 100,000 na bayad danyos. Napatawa ako, isang tawang may kasamang luha. Lumapit ako at dinampot ang pera. Akala ni Marco ay tatanggapin ko. Si Aling Digna ay ngumuso at bumulong, malaki na nga yan. Itinaas ko ang aking kamay at iwinasiwas ang salansan ng pera diretso sa mukha ni Marco. Ang mga asul na papel ay nagsiliparan sa buong sahig, dumapo pa sa mamahalin niyang suit. Marco de Leon, hindi ko kailangan ng limos mo, tandaan mo ang araw na ito. Kayo ng pamilya mo, ang utang ninyo sa akin, ang utang ninyo kay Mika, sisiguraduhin kong sisingilin ko kayo. Hindi na ako lumingon pa. Kinaladkad ko ang maleta at lumabas ng pinto. Ang pinto ay bumagsak sa aking likuran. Ang tunog ng pagsara nito ay tuyo at matigas, winakasan ang 5 taon ng aking buhay. Humampas sa mukha ko ang malakas na buhos ng ulan, malamig at matalas. Ang luha ko ay humalo sa alat ng ulan, ngunit wala na akong maramdaman pa, kalalabas ko lang sa pinto ng mansyon. Ang pintong iyon na minsan ay naging tahanan ko, ang buong mundo ko sa loob ng 5 taon. Ngayon, ito'y nakasara na, ikinulong ang aking nakaraan at ang aking munting anak. Hila-hila ko ang lumang maleta at ang mga gulong nito ay umuugong sa basang bangketa. Ang tunog nito ay tila dumudurog sa puso kong puno na ng sugat. Naglakad ako ng walang patutunguhan. Ang syudad ay napakalawak, maliwanag ang mga ilaw, abala ang mga sasakyan, ngunit walang lugar para sa akin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, kung kanino ako tutuloy. Maaga akong naulila at wala na rin akong malapit na kamag-anak. Inakala ko noon na si Marco at si Mika ang buong mundo ko. Ngayon, ang mundong iyon ay gumuho na. Napagtanto ko na wala akong ni isang sentimo sa aking bulsa. Ibinato ko ang 100,000 DA sa mukha ni Marco. Hindi ako nagsisisi, pero hindi ko alam kung saan ako matutulog ngayong gabi. Bigla kong naalala ang maliit na pitaka na palagi kong itinatago sa isang lihim na bulsa ng maleta. May kaunti pa akong ipon doon. Para sa oras ng karamdaman, iyon ang perang naipon ko noong nagtatrabaho pa ako bilang accountant bago ikasal kay Marco. Halos 4,000 piso na lang ang natitira. Napaiyak ako, mga luha ng kahihiyan. 5 taon bilang asawa ng isang CEO at ngayon, aalis na may 4 sa bulsa. Sumakay ako ng tricycle at sinabihan ang driver na ihatid ako sa pinakamurang paupahan sa gilid ng Metro Manila. Ayokong may makakilala sa akin sa ganitong kalagayan. Tiningnan ako ng driver ng may awa sa salamin, ngunit hindi na siya nagtanong. Huminto ang tricycle sa harap ng isang madilim at mamasa-masang eskinita. Nakakita ako ng isang motel na bukas pa ang ilaw. Ang isang gabi ay nagkakahalaga ng ilan 300. Ang kuwartong nakuha ko ay nasa dulo ng pasilyo. Pagbukas ko ng pinto, isang amoy kulob at mabaho ang sumalubong sa akin. Ang kwarto ay napakaliit, sapat lang para sa isang lumang kama. Ang kumot at punda ay naninilaw na, puno ng mga mantsa. Ang mga pader ay nagbabalat na. Ang electric fan sa kisame ay umuugong ng mabigat, umiikot ng pagod. Isang langit at lupa ang pagkakaiba nito sa marangyang mansyon na may malawak na silid tulugan at bintanang nakatanaw sa hardin ng mga rosas na kalalabas ko lang. Isinusi ko ang pinto, ibinagsak ang maleta sa sahig. Ang buong katawan ko ay parang wala ng lakas. Dumulas ako sa pader, napaupo sa malamig na sahig. Sa sandaling iyon, saka ko lang pinakawalan ang isang malakas na hagulgol. Iniyakan ko ang 5 taon ng aking kabataan, ang sakripisyong tinawag na pagiging palamunin. Iniyakan ko ang pagtataksil ni Marco, ang pagwawagi ni Isabel, at higit sa lahat, umiyak ako dahil sa pangungulila sa anak ko. Mika, munting anak ko, marahil ay mahimbing ka pa ring natutulog. Alam mo, kayang wala na si nanay sa tabi mo? Bukas, paggising mo at hindi mo ako makita, paano ka iiyak? Sa pag-iisip sa mabilog niyang mukha, sa malutong niyang tawa, parang may dumudurog sa puso ko. Hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa isang malupit na ama at isang stepmother na tulad ni Isabel.
Kinapa ko ang bulsa ng aking damit at naramdaman ko ang matigas na bagay, ang puting jade na kwintas na iniwan ni nanay. Kinuha ko ito, idiniin sa aking dibdib. Ang lamig nito ang tanging bagay na tumutulong sa aking kumalma. Naalala ko ang bilin ni nanay, Elena, anak, ito ang pinakamahalagang pag-aari ko. Ingatan mo itong mabuti. Kahit gaano ka pa maghirap, huwag na huwag mo itong iwawala. Malay mo, balang araw, ito pa ang makatulong sa'yo. Tiningnan ko ang kwintas na kumikinang sa dilaw na ilaw ng motel. Matulungan ako? Paano mo ako matutulungan ngayon? Nanay, ang anak ninyo ay tunay nang naghihirap at nasa dulo na ng kawalan. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang gagawin ko para mabawi ang anak ko? Pinulupot ko ang aking mga binti at niyakap ang mga tuhod sa isang sulok. Patuloy pa ring dumadaloy ang mga luha. Noong gabing iyon, sa matigas at mabahong kama, hindi ako makatulog. Tumila na ang ulan sa labas, ngunit ang bagyo sa aking puso ay nagsisimula pa lamang. Hinigpitan ko ang hawak sa kwintas. Hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong humanap ng paraan. Kinabukasan, ang mahinang sikat ng araw ay sumilip sa siwang ng maalikabok na bintana, tumama diretso sa aking mukha. Ang buong katawan ko ay nananakit. Halos hindi ako nakatulog kagabi, nakaidlip lang ng sandali bago mag-umaga. Napabalikwas ako ng bangon at biglang kumirot ang ulo ko. Ang malupit na katotohanan ay agad akong hinila pabalik. Hindi na ako ang senyora ng mga De Leon. Isa na akong babaeng kararating lang sa diborsyo, walang tirahan at walang pera. Matapos ang mabilis na pag-aayos gamit ang kasing lamig ng yelong tubig mula sa gripo, sinuot ko ang nag-iisang malinis na damit na natitira. Kailangan kong umalis, kailangan kong kumilos. Ang panata ko kagabi ay hindi biro. Kailangan kong humanap ng abogado. Gamit ang telepono, naghanap ako ng isang law office na nagbibigay ng libre o murang konsultasyon. Sa kabutihang palad, may isang legal aid center para sa mga kababaihan na hindi kalayuan. Nag-check out ako sa motel. Ang 4,000 piso ko ay nabawasan ng malaki. Nilakad ko papunta sa center, mabigat ang dibdib. Hindi ko alam kung anong sagot ang matatanggap ko, ngunit ito ang tanging sinag ng pag-asa na mayroon ako. Ang law office ay nasa isang maliit na iskinita. Ang sumalubong sa akin ay isang babaeng abogado na nasa katanghalian ng edad, si Attorney Lorna. Mayroon siyang mabait na mukha, ngunit matalas na mga mata. Umupo ako sa tapat niya, nanginginig ang mga kamay. Ikinuwento ko ang buong pangyayari sa kanya, mula sa 5 taon ng sakripisyo para sa pamilya hanggang sa sapilitang pagpirma sa diborsyo at ang pagbubuntis ni Isabel. Pinilit kong huwag umiyak, ngunit pumiyok pa rin ang aking boses. Si Attorney Lorna ay matiyagang nakinig, paminsan-minsan ay tumatango at nagsusulat. Nang matapos ako, nanahimik siya ng matagal. Ang katahimikan niya ay lalo pang nagpakaba sa akin. Sa wakas, bumuntong hininga siya at inayos ang kanyang salamin. Ginang Elena, nakikiramay ako sa iyong sitwasyon, pero sa mata ng batas, dehado ka talaga. Nanlumo ang puso ko. Dehado po? Paano po? Nang babae siya, hindi po ba ebidensya yon? Pinilit niya akong makipagdiborsyo. Umiling si Attorney Lorna. Iba ang usaping emosyonal sa usaping legal, Elena. Una, sinabi mong nang babae siya, pero may ebidensya ka ba? Mga litrato, text messages, o video. Kung salita mo lang, hindi ito tatanggapin ng korte. Pangalawa, diretsong tumingin sa akin si Attorney Lorna, pumirma ka sa kasunduan ng diborsyo. Sa papel, ito ay voluntaryo, hindi ka pinilit. Hindi po, pinilit po ako. Ang biyenan ko, sinampal niya ako. Mabilis kong sagot, may ebidensya ka ba? Nagpa-medico legal ka ba kaagad pagkatapos? Kung wala, mahirap paniwalaan ang salita mo laban sa kanila. Patuloy ni Attorney Lorna, ang boses ay kalmado ngunit bawat salita ay parang martilyo. At ang pinakamahalaga, ang kustodiya sa bata. Wala kang trabaho, walang regular na kita, walang sariling bahay. Samantala, si Marco De Leon, kahit na sinabi mong malapit ng malugi ang kumpanya niya, isa pa rin siyang CEO, may mansyon, may ari-arian.
Kahit anong korte ay mas bibigyan ng prioridad ang panig na may mas magandang pinansyal na kakayahan para masiguro ang kinabukasan ng bata. Ano naman po ang material na bagay? Masasama silang tao. Hindi nila mahal si Mika. Magdurusa ang anak ko sa kanila. Halos mapasigaw ako. Naniniwala ako sa iyo, pero ang batas ay nangangailangan ng patunay. Kailangan mong patunayan na si Marco de Leon at ang kanyang kalaguyo ay nananakit sa bata o walang moral na karapatang maging magulang. At ang bagay na yan, nag-atubili si Attorney Lorna, ay napakahirap. At isa pa po, kumapit ako sa manipis na sinulid ng Pag-asa para ituloy ang isang kaso ng kustodiya na ganito kakomplikado laban sa isang taong may pera at posibleng may koneksyon tulad ng asawa mo. Ang gastos ay hindi maliit. Handa ka ba sa pinansyal? Natigilan ako. Malaki po ba ang gastos? Susubukan ko pong magtrabaho. Tiningnan ako ng abogado ng may awa. Muli siyang bumuntong hininga. Sa totoo lang, para kumuha ng magaling na abogado, mangalap ng ebidensya at ipaglaban ang kaso hanggang dulo, ang gastos ay aabot ng hindi bababa sa 5 milyong piso. 5 milyon. Ang numerong iyon ay parang isang baldeng puno ng malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ko. Napaupo ako ng tulala. 5 milyon. Ni 5,000 piso, malapit nang maubos sa akin. Saan ako kukuha ng 5 milyon? Tama si Marco. Tama si Aling Digna. Isa akong walang silbi, isang talunan, ni sarili ko, hindi ko kayang alagaan, anong karapatan kong bawiin ang anak ko? Parang wala sa sarili akong umalis sa law office. Ang sikat ng araw ay tumama sa akin, nahihilo ako. Ang ingay ng mga busina, ang dami ng mga taong nagdaraan, lahat sila ay may patutunguhan. Ako lang ang nawawala at desperado. Akala ko, kaya kong lumaban, pero ang pader ng katotohanan ay masyadong mataas, masyadong malupit. Napaupo ako sa isang waiting shed. Muling nagsimulang tumulo ang aking mga luha. Ngunit sa tuwing naiisip ko si Mika, sa tuwing naiisip kong tatawagin niyang nanay si Isabel, sa tuwing naiisip ko ang mapanlibak na tingin ni Marco at Aling Digna, hindi ako makapapayag, hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong magkapera. 5 milyon kahit na parang imposible, kailangan kong kitain. Naglakad ako ng walang patutunguhan, hindi ko alam kung saan ako dinadala ng aking mga paa, hanggang sa ang amoy ng insenso at ingay ng mga tao ay nagpabalik sa akin sa realidad. Tumingala ako. Napadpad pala ako sa lumang bahagi ng Maynila. Ang mga lumang bubong, ang mga tindahang nagbebenta ng mga handicraft, seda at mga antigong gamit. Nakatayo ako sa may eskolta. Ang amoy ng beef pares mula sa isang kariton sa gilid ng daan ay umabot sa aking ilong. Kumalam ang sikmura ko. Gutom na ako. Tiningnan ko ang mga turista, ang mga lokal na masayang namimili at kumakain. Ang saya nila. Ako naman, naliligaw sa gitna ng karangyaan at kaabalahang ito, isang aba at desperadong nilalang. Napaupo ako sa isang baitang sa harap ng isang saradong tindahan. Ang pait ng sama ng loob ay pumuno sa aking lalamunan. Mika, marahil ay tapos ka ng maghapunan. Ang kamay ko ay kusa na namang hinigpitan, ang matigas na bagay sa aking bulsa, ang kwintas ni nanay. Kahit gaano ka pa maghirap, huwag na huwag mo itong iwawala. Muling umalingaw-ngaw sa aking tainga ang bilin niya. Nanginginig kong kinuha ang kwintas. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste, sa eskolta, ang puting jade ay kumikinang pa rin ng may dalisay na ganda. Nanay, patawarin niyo po ako, pero wala na po akong ibang paraan. Mas mahalaga si Mika, ang inyong apo, kailangan niya po ako. Alam kong ito ang nag-iisang pamana ni nanay. Ang pagbenta nito ay isang kawalan ng utang na loob, isang pagputol sa huling koneksyon ko sa kanya. Pero kung hindi ko ito ibebenta, wala akong pera. Kung walang pera, mawawala sa akin si Mika, magpakailanman. Sa pagitan ng pagiging anak at pagiging ina, kailangan kong piliin ang aking anak. Tumayo ako at pinunasan ang aking mga luha, nagpasya na ako. Tumingin ako sa paligid. Maraming mga tindahan ng alahas at sanglaan,
pero ayokong tratuhin ang pamana ni nanay bilang isang ordinaryong bagay lang. Nakita ko ang isang malaki at marangyang antique shop sa kanto. Ang pangalan sa karatulang gawa sa kahoy at may ginintuang letra ay Pamana Antiques. Mukhang mapagkakatiwalaan ang lugar na ito at baka malaman nila ang tunay na halaga ng kwintas. Huminga ako ng malalim, inayos ang gusot kong damit. Lumapit ako sa mabigat na pinto na yari sa kahoy. Nanginginig ang kamay ko. Bago ko pa maitulak ang pinto, isang tauhan na nakasuot ng barong ang nagbukas nito para sa akin. Sa loob ng tindahan, ibang-iba ang pakiramdam. Hindi maingay, kundi tahimik at marangal. Ang amoy ng sandalwood ay banayad, at ang dilaw na ilaw ay nagbibigay liwanag sa mga antigong gamit na nakaayos ng maganda. Isang matandang lalaki na may puti ng buhok, nakasuot ng salamin sa mata, ang abala sa pagpunas ng isang florerang gawa sa porselana. Mukhang siya ang may-ari. Mahiyain akong lumapit. Ang boses ko ay halos pabulong. Mama, ako po. Gusto ko po sanang magsanla ng isang bagay. Nahihiya ako. Ako, ang manugang ng mga De Leon, kailangang magsangla ng gamit. Tinaas ng matandang may-ari ang kanyang ulo at tiningnan ako sa ibabaw ng kanyang salamin. Kalmado ang kanyang mga mata. Marahil ay sanay na sa mga taong tulad ko. Ano ang isasanla mo, iha? Patingin ako. Nanginginig kong binuksan ang luma kong panyo, inilantad ang kwintas na puting jade. Ipinatong ko ito sa salaming estante. Ito po, iniwan po ito ng nanay ko. Kinuha niya ang kwintas. Dahan-dahan niyang hinaplos ang makinis na ibabaw nito. Itinaas niya ito malapit sa ilaw, at bigla nakita kong natigilan ang kamay niya. Ang mga mata niya sa likod ng salamin ay biglang lumaki. Ang kamay niyang may hawak sa kwintas ay nagsimulang manginig. Sa simula ay bahagya lang, ngunit unti-unting lumakas. Tila hindi siya makapaniwala sa nakikita. Binaliktad niya ang kwintas. Ang magaspang niyang hinlalaki ay idiniin sa isang maliit na sagisag na nakaukit sa ilalim na bahagi. Isang sagisag na hindi ko kailanman napansin, ang hugis ng isang bulaklak ng sampaguita. Iha, pumiyok ang boses ng matanda. Tumingala siya sa akin. Ang tingin niya ay hindi na tingin ng isang may-ari ng tindahan, kundi tingin ng pagkabigla, pagkataranta at takot. Anong pangalan mo? Saan mo ito nakuha? Nagulat ako sa kanyang reaksyon. Umatras ako ng isang hakbang. Ako po si Elena. Pamana po ito ng nanay ko. Ang nanay mo, anong pangalan niya? Sofia po. Sofia Aguilar. Sofia Aguilar. Inulit ng matanda ang pangalan. At bigla, nabitawan niya ang hawak na pamunas. Namutla siya, pagkatapos ay namula. Humihingal siya. Hindi na siya nagsalita pa sa akin. Nagmamadaling tumakbo papunta sa pinto. Isinara niya ng malakas ang mabigat na pinto at isinusi. Iniwan akong tulala sa loob. Natakot ako. Anong nangyayari? Anong gagawin niya? Tumakbo ang matanda sa isang silid sa likod kung saan may lumang telepono. Narinig kong nanginginig siyang nagdial at pagkatapos ay halos sumigaw siya sa telepono na wala ang lahat ng kanyang pagiging kalmado. Don! Don! Ako po ito, si Julio. Natagpuan na po, natagpuan na. Ano ang sinasabi niya? Ano ang natagpuan? Idinikit ko ang tainga ko sa pader, pilit na pinakikinggan. Ang sagisag po, ang sagisag ng senyorita, ang sagisag ng mga Aguilar. Don, ito na nga po, ang kwintas na puting jade na may hugis sampagwita. Hindi po ako maaaring magkamali. Senyorita, sagisag ng mga Aguilar? Ang mga salitang iyon ay parang galing sa ibang mundo. Opo, opo. Isang batang babae po ang nagdala. Sabi niya, pangalan niya ay Elena. Anak daw po siya ni Senyorita Sofia Aguilar. Opo, nandito po siya mismo sa tindahan ko ngayon. Don, kayo po. Nanahimik si Mang Julio, tila nakikinig sa utos mula sa kabilang linya. Ang takot sa mukha niya kanina ay napalitan ng sukdulang paggalang. Opo, opo, naiintindihan ko po. Pipigilan ko po siyang umalis. Kayo po, ano po ang sabi ninyo? 10. Sige po, agad-agad. Opo.
Alam ko na po. Ibinaba ni Mang Julio ang telepono. Lumabas siya. Tiningnan niya ako, hindi na tingin sa isang customer na nagsasanla, kundi tingin sa isang bagay na napakahalaga na may halong takot. Sabi niya ng pautal-utal, Senyorita, Senyorita Elena, maupo. Maupo po muna kayo at uminom ng tsaa. Ang amo po namin, gusto po kayong makita. Hindi ko pa man naiintindihan kung sino ang amo niya. Biglang nagkagulo ang buong eskolta. Ang ugong ng mga mamahaling sasakyan, ang sabay-sabay na pagpreno. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Diyos ko, sa labas, hindi isa, kundi isang convoy ng makikinang na itim na Maybach, halos 10 sasakyan ang nakahilera at nagsara sa buong kalye. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto. 12-dosenang mga lalaking nakaitim na suit at salaming pang-araw ang bumaba, pumila sa magkabilang gilid at gumawa ng isang daanan mula sa pinto ng Pamana Antiques hanggang sa nangungunang Maybach. Ang buong lugar ay tila huminto sa paghinga. Ang mga dumaraan, ang mga turista, lahat ay napahinto, kinuha ang kanilang mga telepono para kumuha ng litrato. Nagmamadaling lumabas si Mang Julio para buksan ang pinto. Yumuko siya ng napakababa. Isang lalaki na nasa edad 60, nakasuot ng mamahaling suit, may uban na, at may di pangkaraniwang aura, ang pumasok. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay ang kwintas sa mesa. Wala siyang sinabi. Yumuko lang siya, at ang boses niya ay parehong formal at nanginginig. Senyorita, naghihintay na po ang Don. Pakiusap po, sumakay na kayo sa sasakyan. Nahihilo ang isip ko. Don, Senyorita, 10 Maybach. Ano ang nangyayari? Tiningnan ko si Mang Julio, ang may-ari ng tindahan. Nanginginig siya, nakayuko, hindi magawang tumingin sa akin. Pabulong niyang sinabi, halika na po, Senyorita, sumama na po kayo, para akong isang puppet na walang kamalay-malay na lumabas ng tindahan. Ang tingin ng daan-daang mga usisero ay nakatutok sa akin. Itinaas nila ang kanilang mga telepono, kumukuha ng litrato at nagbubulungan. Itinago ko ang aking mukha sa hiya at takot. Hindi ko alam kung ito ba ay biyaya o sumpa. Alam ko lang na wala na akong ibang pagpipilian. Binuksan ng lalaking nakasuot ang pinto ng nangungunang Maybach. Nag-aalangan akong pumasok. Sumara ang pinto ng sasakyan. Isang ganap na katahimikan ang bumalot, kabaligtaran ng ingay at gulo sa labas. Sa loob ng sasakyan ay napakarangya, may amoy ng mamahaling katad. Nagsiksik ako sa isang sulok, magkakakawit ang mga kamay. Sino ako? Bakit ang nanay ko ay isang senyorita? At ano ang sagisag ng mga Aguilar? Ang sasakyan ay hindi ako dinala sa isang mansyon tulad ng inaasahan ko. Dumiretso ito sa VIP wing ng isang malaki at pribadong international hospital sa lungsod. Dinala ako ng katiwala, si Mang Lito, sa isang pribadong daanan diretso sa pinakamataas na palapag na nakareserba na pala. Huminto si Mang Lito sa harap ng pinto ng isang presidential suite. Kumatok siya ng 3 beses, isang malalim, mahina, ngunit makapangyarihang boses ang narinig mula sa loob. Pumasok. Binuksan ni Mang Lito ang pinto, yumuko, at sininyasan akong pumasok. Ang silid ng ospital ay mas malawak at mas marangya pa kaysa sa mansyon ni Marco. Ang mga modernong kagamitang medikal ay maayos na nakatago. Sa kama, isang lalaking puti na ang buhok. Ang mukha ay mabait ngunit may malalalim na kulubot mula sa panahon ang nakasandal sa mga unan. Kahit na nakasuot ng damit pang ospital, ang kanyang marangal na aura ay hindi nabawasan. Pagkakita pa lang sa akin, ang kanyang mga pagod na mata ay biglang lumaki. Nanginginig siyang iniabot ang kanyang kamay sa akin. Kamukha, kamukhang kamukha, pabulong niyang sabi. Biglang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Kamukha ni Sofia. Kamukhang kamukha ka ng nanay mo. Natigilan ako. Sino? Sino po kayo? Paano niyo po nakilala ang nanay ko? Mahinang nagsalita si Mang Lito. Senyorita, siya po si Don Alejandro, si Don Alejandro Aguilar, ang amo po namin. Iwinaksi ni Don Alejandro ang kamay ng katiwala, pilit na nililinaw ang kanyang boses na naging garalgal dahil sa emosyon. Ako ang lolo mo, Elena,
Ako ang lolo mo. Lolo? Umugong ang aking mga tainga. Ang nanay ko. Sabi niya ay ulila siya. Hindi maaari. Nagkakamali po kayo. Pautal-utal akong umatras. Wala na po ang nanay ko. Wala po siyang kamag-anak. Sino po kayo? Ano po ang kailangan ninyo? Ang pagtataksil ni Marco ay nagdulot sa akin ng pag-iingat sa lahat. Ito ba ay isang bagong uri ng panloloko? Nakita nilang wala akong pag-asa kaya't sinusubukan nila akong ilagay sa isang bitag. Tila nabasa ni Don Alejandro ang aking iniisip. Hindi siya nagalit. Bumuntong hininga lang siya. Ang mga matay puno ng sakit at pagsisisi. Alam kong hindi ka naniniwala. 20 taon na. Kasalanan ko. Kung hindi lang ako naging makitid ang isip noon, kailangan ko ang resulta sa lalong madaling panahon. Isang grupo ng mga doktor at nurse ang agad na dumating. Kumuha sila ng hibla ng buhok ni Don Alejandro at isang sample mula sa loob ng aking bibig. Sumunod lang ako na parang robot. Blanko ang isip. Dinala ako sa isang pribadong waiting room. Ang 2 oras na paghihintay para sa resulta ay parang 2 siglo. Nakaupo lang ako. Hindi gumagalaw, at ang nasa isip ko ay hindi ang karangyaan, kundi ang mga salita ng abogado kaninang umaga. Ang gastos ay aabot ng hindi bababa sa 5 milyong piso. Kung totoo ito, kung ang lalaking iyon ay tunay kong lolo, magkakaroon kaya ako ng 5 milyon? Mababawi ko kaya si Mika? Bumukas ang pinto ng waiting room. Pumasok ang head ng department, kasunod si Mang Lito. Pareho silang seryoso, ngunit may bahid ng emosyon sa kanilang mga mata. Hawak ng doktor ang isang folder. Nakuha na ang resulta, malinaw niyang sinabi. Ang pagsusuri sa DNA ay nagpapakita ng 99.99% na pagkakatugma sa dugo sa pagitan ni Ginoong Alejandro Aguilar at ni Binibining Elena Reyes. Binabati kita, Don. Natagpuan niyo na ang inyong apo. Narinig ko ang 99.99%. At umugong ang aking mga tainga, nanlambot ang aking mga tuhod, muntik na akong matumba, agad akong inalalayan ni Mang Lito. Senyorita Elena, ayos lang po ba kayo? Salamat sa Diyos, ang Senyorita Sofia, may tagapagmana na rin po sa wakas. Dinala ako pabalik sa silid ni Don Alejandro. Nakaupo na siya, mas may kulay na ang kanyang mukha. Pagkakita sa akin, hindi na naman niya napigilan ang pag-iyak. Ikinaway niya ang kanyang kamay. Pinalalapit ako. Elena, apo ko. Halika rito. Lumapit ka kay Lolo. Lumapit ako. Parang nananaginip pa rin. Lumuhod ako sa tabi ng kama. Iniabot ni Don Alejandro ang kanyang payat na kamay at hinaplos ang aking pisngi. Kawawang bata, bakit kamukhang kamukha ka ng nanay mo? Pati na ang pagiging matigas ng ulo at mapagtiis. Nagdusa ka na anak. Napahagulgol ako, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa isang emosyong hindi maipaliwanag. May kamag-anak ako. Sa mundong ito, mayroon pa pala akong kamag-anak. Lolo. Oo, tumango si Don Alejandro. Patuloy ang pag-agos ng luha. Nandito si Lolo. Kasalanan ko. Lahat kasalanan ko. Noong gabing iyon, ikinuwento sa akin ni Don Alejandro ang lahat. Isang kuwentong kahit sa panaginip ay hindi ko maiisip. Ang pangalan niya ay Alejandro Aguilar, ang chairman ng Aguilar Group of Companies, AGC, isang higanteng imperyo sa negosyo na may tinatayang yaman na 5 bilyong dolyar. Ang nanay ko, si Sofia Aguilar, ang kanyang bunsong anak, ang senyorita na pinakamamahal niya. Ngunit ang nanay ko ay may pag-uugaling, katulad niya matatag at medyo matigas ang ulo. 20 taon na ang nakalipas, umibig ang nanay ko sa tatay ko, isang mahirap na construction engineer na hindi nila kalebel. Mahigpit na tumutol si Don Alejandro at pinilit si nanay na hiwalayan siya. Sa isang maulang gabi, dahil sa matigas na pag-uugali, naglayas ang nanay ko. Ang tanging dinala niya ay ang kwintas na puting jade na balak kong isanla. Hindi iyon ordinaryong kwintas, umubo si Don Alejandro. Iyon ang sagisag ng mga Aguilar, ang simbolo ng pagiging tagapagmana ng aming pamilya. Isinabit ko iyon sa leeg ng nanay mo, umaasang siya ang magmamana ng AGC, hindi ko inaasahan. Pinahanap ni Don Alejandro ang nanay ko sa loob ng 20 taon.
Ilang taon na ang nakalipas nang mabalitaan niyang namatay si nanay sa isang aksidente sa trabaho sa isang malayong probinsya, ngunit hindi niya ako kailanman natagpuan. Si Mang Julio sa Pamana Antiques, paliwanag ni Lolo, ay isang tapat na lingkod ko noon. Inilagay ko siya roon para sa negosyo at para maghintay. Ibinilin ko sa kanya kung isang araw ay may magdadala ng sagisag ng mga Aguilar, dapat niya akong tawagan agad. Naghintay ako ng 20 taon. Hindi ko akalain na ang apo ko na pala ang darating. Natigilan ako. Ang buong buhay ko pala, ang paghihirap naming mag-ina, ay nag-ugat sa isang pag-ibig na hindi tinanggap. Bigla akong nagalit kay nanay. Bakit napakatigas ng ulo niya? Bakit mas pinili niyang magdusa na hindi man lang makilala ng anak niya ang kanyang mga lolo at lola kaysa yumuko? Tila nabasa ni Don Alejandro ang aking iniisip. Bumuntong hininga siya. Huwag mong sisihin ang nanay mo. Kaugali niya ako. Kapag nagpa siya, hindi na magbabago. Pinili niya ang pag-ibig. At marahil, naging masaya siya kahit sa maikling panahon. Hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay. Ngunit biglang naging matalas ang kanyang mga mata. Ikaw ang apo ni Alejandro Aguilar. Hindi ka na maaaring magdusa pa. Yung Marco de Leon na yon, yung nanay niya, ang lakas ng loob nilang tratuhin ng ganito ang apo ko. Hinding-hindi ko sila patatawarin. Nang marinig ko ang pangalan ni Marco at Aling Digna, nanikip ang puso ko. Hinawakan ko ang kamay ni Lolo, muling bumuhos ang mga luha. Lolo, hindi ko po kailangan ng yaman, isa lang po ang kailangan ko. Matutulungan niyo po ba ako? Sabihin mo, matatag na sabi ni Lolo. Kahit ano pa yan sa mundong ito, kukunin ko para sayo. Ang anak ko po. Si Mika, humikbi ako. Kinuha po nila siya. Sabi nila, wala akong pera, wala akong karapatang mag-alaga sa kanya. Sabi po ng abogado kanina, kailangan ko ng 5 milyong piso para kasuhan sila. Narinig ito ni Don Alejandro at napatawa, isang tawang puno ng galit. 5 milyon? Masyado nilang minamaliit ang apo ko. Tumingin siya sa akin. Ang boses ay matigas na parang bakal. Elena, makinig ka. Hindi mo kailangan ng 5 milyon. Ang kailangan mo lang ay ang pangalang Aguilar. Hindi ko lang tutulungang bawiin mo si Mika. Pagsisikapan kong lumuhod ang Marco de Leon na iyon at personal na ibabalik si Mika sa mga kamay mo. Kinabukasan, lumabas ako ng ospital kasama si Lolo. Hindi na niya ako pinabalik sa mabahong motel. Isang Rolls-Royce Phantom ang naghatid sa amin sa tahanan ng mga Aguilar. Hindi ito isang bahay. Ito ay isang malawak na villa na nakahiwalay sa isang tahimik na lugar sa labas ng syudad. Tinawag itong Villa Aguilar. Dahan-dahang bumukas ang malaking bakal na tarangkahan, naglantad ng isang daanan na may mga batong sapa na napapaligiran ng mga matatandang puno. Dumaan ang sasakyan sa isang lawa-lawaan at isang hardin na istilong Hapon bago huminto sa harap ng pangunahing gusali na may 3 palapag na itinayo sa istilong kolonyal. Suot ko pa rin ang luma at gusot kong damit. Nang buksan ni Mang Lito ang pinto ng sasakyan at bumaba ako, naramdaman kong hindi ako kabilang. Dose-dose ng mga katulong na nakaputing uniforme ang nakahilera sa 2 linya, yumuko ng sabay-sabay. Maligayang pagbabalik, Don? Maligayang pagbabalik, senyorita? Senyorita, ako ang tinatawag nila. Ako, si Elena, na tinawag na baog ng aking biyenan, ay isa na palang senyorita. Ang pagkakaiba ay napakalaki, napaka-imposible. Hindi ako nakaramdam ng saya, kundi ng malamig na pagitan. Ang lugar na ito ay masyadong malaki, masyadong marangya, at masyadong walang buhay. Si Don Alejandro, marahil ay pagod, ay inalalayan ni Mang Lito para magpahinga. Sabi niya sa akin, "Anak, kumilos ka na parang nasa sarili mong bahay." Hindi, ito ang bahay mo. Nagpahanda na ako ng kwarto para sayo, katabi mismo ng dating kwarto ng nanay mo. Dinala ako ng isang katulong sa itaas. Ang kwarto ko ay 3 beses na mas malaki kaysa sa buong apartment na inupahan ko noong estudyante pa ako. Lahat ay nakahanda na,
mula sa mga damit na may tatak pa hanggang sa mga mamahaling pampaganda. Ngunit wala akong pakialam. Nakatayo lang ako sa bintana, nakatanaw sa hardin na hindi ko kilala, mabigat ang puso. Naaalala ko si Mika. Kamusta, Apo? Mukhang hindi ka pa sanay sa lugar na ito, ano? Isang matalas at malamig na boses ng babae ang nagmula sa pinto. Nagulat ako at lumingon. Isang babae na nasa 45 taong gulang, nakasuot ng itim na business suit, ang buhok ay nakapusod ng maayos at nakahalukip-kip na nakasandal sa pinto. Napakaganda niya, isang ganda na matalas at makapangyarihan, ngunit ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo. Nakilala ko siya, nakita ko na siya sa mga business magazine. Siya si Angelica Aguilar, ang panganay na anak ni Don Alejandro at ang CEO ng Aguilar Group of Companies. Siya ang tita ko. Hello po, Tita Angelica, pabulong kong sabi, at kusa akong yumuko. Ngumisi si Angelica, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa silid, hinaplos ang marmol na dressing table. Huwag mo akong tawaging tita, tawagin mo akong CEO Aguilar. Hindi ako sanay magkaroon ng pamangkin. Nanikip ang puso ko. Opo. Humarap siya at tinitigan ako. Hindi ko alam kung saan kagaling at wala akong pakialam kung gaano kadramatiko ang palabas na ito ng tatay ko. Pero gusto kong malaman mo ang isang bagay. Lumapit siya, bumaba ang kanyang boses ngunit puno ng pagbabanta. Ang AGC ay 20 taon kong pinaghirapan. Dugot pawis ang ibinuhos ko para makuha ito. Baka matanda na at ulyanin na si Itay. Gustong bumawi sa nakaraan. Pero ako, hindi. Wawala po akong balak na makipag-agawan. Mabilis kong paliwanag. Gusto ko lang pong, ano ang gusto mo? Putol ni Angelica. Pera? O isang posisyon sa kumpanya? Narinig kong kalalayas mo lang sa asawa mo. Walang-wala ka. Aba, magaling na palabas. Kalalayas lang sa isang mayamang pamilya, agad nakahanap ng isa pang mayamang pamilya. Magaling ka rin talagang magplano. Hindi po ganyan yon. Tumingala ako at tinitigan siya kahit na nanginginig ako sa takot. Hindi ko po alam kung sino si Lolo hanggang kahapon. Dinala ko ang pamana ng nanay ko para isanla dahil kailangan ko ng pera para mabawi ang anak ko. Anak? Itinaas ni Angelica ang kilay. May kaunting pagkagulat pagkatapos ay naging mapanlait. Ah, may kasama pa palang pain. Sige. Magkano ang gusto mo? 50 million? 100 million? Bigyan kita ng presyo. Kunin mo at maglaho ka na. Huwag mo nang guluhin si Itay. Hindi na niya kaya ang isa pang dagok. Natigilan ako. Sa mata niya, isa akong manghuhuthot, isang mang-aagaw, humigpit ang hawak ko sa aking mga kamay. Nakatakas lang ako sa isang malupit na biyenan, at ngayon ay kaharap ko ang isang tiyahin na mas malupit pa. Ginang CEO, sinubukan kong maging kalmado, hindi ko po kailangan ng pera ninyo. Ang kailangan ko lang po ay ang tulong ni Lolo, at hindi po ako aalis dahil bahay po ito ng nanay ko. Tinitigan ako ni Angelica ng ilang segundo, ang malamig niyang mga mata ay tila gustong tumagos sa akin, pagkatapos ay tumawa siya. Bahay ng nanay mo? Sige, may paninindigan ka, tulad din ni Sofia noon. Matigas ang ulo, tumalikod siya, ang takong ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa sahig na marmol. Tingnan natin kung gaano katagal mabubuhay ang isang ligaw na manok sa kulungan ng mga agila. Maligayang pagdating, senyorita. Buong gabi, hindi na naman ako nakatulog. Ang kutson ay malambot, ang silid ay mabango, ngunit mas naramdaman ko ang pag-iisa at takot kaysa noong nasa mabahong motel ako. Nakatakas ako sa mapanlibak na tingin ng aking dating pamilya para lang mahulog sa mapanuring tingin ng sarili kong tiyahin. Si Lolo ay mahina na. Hindi ako maaaring umasa sa kanya palagi. Napagtanto kong ang daan sa hinaharap ay mas matinik kaysa sa inaakala ko. Ngunit wala akong pakialam sa AGC, wala akong pakialam kay Angelica. Ang tanging layunin ko ngayon ay si Mika. Kinaumagahan, nagsuot ako ng pinakamaayos na damit mula sa mga inihanda para sa akin. Hindi ako sanay, ngunit alam kong hindi ako pwedeng humarap kay Marco na mukhang kaawa-awa. Sinabi ko kay Mang Lito, gusto ko pong pumunta sa preschool ng anak ko. May bilin na si Lolo,
kaya't agad na inihanda ni Mang Lito ang Maybach na sumundo sa akin kahapon. Sinabi kong kahit anong ordinaryong sasakyan lang, ngunit iginiit niya. Senyorita, dala niyo po ngayon ang karangalan ng pamilya Aguilar. Bilin po ni Don, hindi kayo maaaring maliitin ng iba. Pumayag na lang ako. Ang marangyang sasakyan ay dumaan sa mga kalsada, pabalik sa pamilyar na lugar kung saan naroon ang International Preschool na pinakiusapan ko ng husto kay Marco para pag-aralin si Mika. Oras na ng uwian. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno sa tapat ng gate ng eskwelahan. Dumadagundong ang puso ko. Sobrang miss ko na ang anak ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya kapag nagkita kami. Tumunog ang bell. Bumukas ang gate. Ang mga bata ay nagsilabasan na parang mga ibon at nakita ko siya, ang aking Mika. Suot pa rin ang pink na princess dress na binili ko para sa kanya. Naglalakad siyang mag-isa, mahigpit ang hawak sa strap ng kanyang backpack. Mukha siyang malungkot, hindi kasing sigla tulad ng dati. Para bang pinipiga ang puso ko. Hindi ko na napigilan. Tumakbo ako. Mika, Mika anak, si nanay to. Narinig ni Mika ang boses ko. Natigilan siya. Tumingala siya. At lumaki ang kanyang bilugang mga mata nang makilala ako. Nanay! Nanay Elena! Sigaw niya. Binitawan niya ang backpack at tumakbo papunta sa akin. Tinakbo ko rin siya, lumuhod para salubungin ang kanyang yakap. Ngunit ilang hakbang na lang ang layo ko sa kanya, isang anino ang sumugod at hinablot ang braso ni Mika. Si Isabel. Nanay! Nanay! Umiyak si Mika. Pilit na inaalis ang kamay niya kay Isabel. Anong nanay? Patay na ang nanay mo! Sigaw ni Isabel. Tumingin siya sa akin, ang mga matay puno ng panunuya. Oh, sino to? Si Ate Elena. Aba, ang sosyal natin ngayon ha? Isang araw pa lang mula ng palayasin, nakahanap na agad ng bagong sugar daddy. Maganda ang sasakyan. Ah, may bak pa. Siguradong matanda at maraming pera, yang sugar daddy mo, no? Sinadya niyang lakasan ang boses para marinig ng ibang mga magulang sa paligid. Sakto namang lumabas si Marco mula sa kanyang Mercedes. Nagulat din siyang makita ako, pagkatapos ay ngumisi, isang ngiting mapanlait. Elena, ginulat mo ako. Akala ko kung saan ka na nagpapakamatay dyan. Walang makain. Mabilis ka rin pala, nakahanap agad ng kakapitan. Nagngalit ang mga ngipin ko. Nanginginig ako sa galit. Marco, hayop ka. Ibalik mo ang anak ko. Susugurin ko sana si Mika, pero humarang si Marco at itinulak ako. Lumayas ka, anak ko siya, anong karapatan mong kunin siya? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, dahil sa pinarentahan mong sasakyan na yan, o dahil sa matandang bumubuhay sa'yo? Elena, sasabihin ko sa'yo, wala kang karapatan. Huwag mong gawing pangit ang sitwasyon dito. Lumayas ka, bago pa ako tumawag ng security. Nanay! Gusto kong sumama sa'yo. Huhu! Nanay, wag mo akong iwan. Umiiyak na sigaw ni Mika, inaabot ang kamay sa akin. Nang makita ito ni Isabel, yumuko siya at kinurot ng malakas ang braso ni Mika. Tumigil ka, gusto mong pilayan kita? Halika na, kitang-kita ko ang ginawa niya. Dadaranasin mo ang anak ko? Nagdilim ang paningin ko at susugurin ko sana si Isabel, ngunit dalawang guwardiya ng eskwelahan na malamang ay nabayaran na ni Marco ang humarang sa akin. Miss, pakiusap, manahimik po kayo, problema po yan ng pamilya nila. Ngumisi si Marco nang may pagwawagi. Sa pilitan niyang binuhat si Mika kahit na nagpupumiglas ito at ipinasok sa sasakyan. Tiningnan ako ni Isabel ng masama bago pumasok din. Humagibis ang Mercedes palayo, iniwan akong nakatayo sa harap ng eskwelahan. Hindi ako makatayo ng tuwid. Napasandal ako sa puno. Suot ko ang pinakamahal na damit na nagkaroon ako. Galing ako sa pinakamarangyang sasakyan. Ngunit sa sandaling ito, pakiramdam ko ay wala akong pinagkaiba sa kahapon. Wala pa rin akong magawa. Api pa rin. Hindi ko pa rin kayang protektahan ang sarili kong anak. Tiningnan ko ang nawawalang sasakyan. Mika. Ang iyak niya ay umalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga. Hindi ako umiyak. Naubos na ang mga luha ko. Ang kahihiyang ito, ang sakit na ito, sinunog nito ang lahat ng kahinaan sa akin.
Ang natira na lang ay isang galit na kasing lamig ng yelo. Marco de Leon, nagkakamali ka. Akala mo isa akong upahang babae. Hindi mo alam na kaya kong bilhin ang buong bulok mong kumpanya. Nakatayo akong parang tulala sa harap ng preschool. Matagal pagkatapos mawala ang Mercedes, ang sigaw ni Mika ay umalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga, dinudurog ang aking puso. Ang Maybach ay nakaparada hindi kalayuan, tahimik at marangya, ngunit hindi ako natulungan nito na lumapit, ni hindi nito na protektahan ang aking anak. Ang kahihiyang ibinato sa akin ni Marco at Isabel ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Aling Digna. Akala nila isa akong laruan, isang babaeng ipinagpalit ang katawan para sa sasakyang ito. Bigla kong napagtanto na ang biglaang yaman na ito, ang titulong senyorita, ay walang silbi. Isa lamang itong walang lamang palamuti. Hindi takot si Marco sa sasakyan, takot siya sa tunay na kapangyarihan. Ang kapangyarihang kayang dumurog sa kanya. Bumalik ako sa Villa Aguilar, hindi na may pagkalito tulad kahapon, kundi may nakakatakot na kalamigan. Kahit ang mga katulong na yumuyuko ay hindi ko pinansin. Dumiretso ako sa library kung saan nakaupo si Lolo sa tabi ng bintana, nagpapainit sa araw. Lolo, sabi ko, ang boses ko ay kalmado na ikinagulat ko mismo. Lumingon si Lolo Alejandro, ang ngiti niya ay mabait. Elena, anak, anong problema? Bakit hindi ka masaya? Nakita mo na ba si Mika? Ikinuwento ko ang lahat ng nangyari sa eskwelahan. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Isinalaysay ko lang ang bawat salitang sinabi ni Marco at Isabel. Ikinuwento ko rin kung paano kinurot ni Isabel ang bata sa harap ko. Ang ngiti sa labi ni Lolo ay nawala. Ang kamay niyang may hawak na tasa ng tsaa ay nanginig. Malakas niyang ibinagsak ang tasa sa mesa. Isang matunog na blag ang umalingaw-ngaw. Mga walang hiya, mga hayop. Ang lakas ng loob nilang maliitin ang apo ni Alejandro Aguilar. Ang lakas ng loob nilang saktan ang apo ko sa tuhod. Lolo, tiningnan ko siya ng diretsyo. Napagtanto ko na po, hindi sila takot sa sasakyan, hindi sa pera, takot sila sa kapangyarihan. Akala ni Marco, isa akong bayarang babae. Kailangan niyang malaman kung sino ako. Kailangan ko ng tunay na kapangyarihan. Tinitigan ako ni Lolo. Ang galit niya ay humupa, napalitan ng isang tingin ng kasiyahan at pagmamalaki. Tama. May paninindigan ka, tulad ni Sofia. Ano ang gusto mo? Gusto ko pong pumasok sa AGC, matatag kong sinabi. May 5 taon po akong karanasan sa accounting, hindi po ako walang silbi. Gusto kong matutunan ang negosyo. Gusto kong gamitin ang sarili kong kakayahan, ang sariling pera ng AGC, para pagbayarin sila. Ngumiti si Lolo Alejandro, isang ngiti ng pag-apruba. Mabuti, yan. Ang apo ko ay hindi dapat isang iyakin. Mayroon kang magandang pundasyon sa accounting. Lumingon siya. Lito, maghanda ka ng board meeting agad-agad. May ipapahayag akong appointment. Naganap ang pagpupulong noong hapong iyon sa punong tanggapan ng AGC, isang nagtataasang gusali ng salamin sa sentro ng lungsod. Suot ko pa rin ang damit kahapon, sumusunod sa likod ng wheelchair ni Lolo. Lahat ng matataas na opisyal, mga miyembro ng board, ay nandoon na. Ang mga tingin nila ay nakatuon sa akin, nag-uusisa, nagsusuri, at mayroon ding paghamak, at nakita ko siya, si Tita Angelica. Nakaupo siya sa tapat ni Lolo, ang mga matay kasing lamig ng yelo, umubo si Lolo, at ang buong silid ay biglang tumahimik. Mga Ginoo at Ginang, sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ipinakikilala ko si Elena, ang aking nag-iisang apo, ang anak ni Sofia Aguilar. Mula ngayon, opisyal na siyang sasali sa AGC. Hindi pa man nakakariyak ang sinuman, nagpatuloy si Lolo. Ipinapasya kong italaga si Elena bilang Vice President na mamamahala sa pagsusuri at pamumuhunan sa mga bagong proyekto. Ang desisyong ito ay epektibo kaagad. Isang bulungan ang umalingaw-ngaw. Nakita kong namutla si Tita Angelica sa galit. Humampas siya sa mesa. Itay, ulyanin na ba kayo? Ginagawa ninyong katatawanan ng AGC. Ibibigay ninyo ang isang napakahalagang departamento sa isang
housewife, sa loob ng 5 taon. Ano ang alam niya sa investment? Gusto ninyong masayang ang buong buhay ninyong pinaghirapan at ang 20 taon ko. Ulyanin ako. O natatakot ka? Tinitigan ni Lolo ang kanyang anak. Vice-presidente lang ang posisyon niya, hindi pa ang pagiging CEO mo. Dugot laman ko siya. Nasa kanya ang sagisag ng mga Aguilar. May karapatan siya. Nagpasya na ako. Walang kokontra. Nakatayo lang ako. Tinatanggap ang lahat ng mapanuring tingin. Alam kong ang laban ko sa pamilyang Aguilar ay nagsisimula pa lang. Ang galit ni Tita Angelica ay mas nakakatakot kaysa sa kasungitan ni Aling Digna. Si Aling Digna ay pera lang ang gusto. Si Tita Angelica, kapangyarihan ang gusto niya. Pagkatapos ng pulong, habang nasa banyo ako, pumasok si Tita Angelica. Tumayo siya sa harap ng salamin, dahan-dahang nag-retouch ng kanyang pulang lipstick. Vice President, ngumisi siya. Sinulyapan ako sa salamin. Maganda pakinggan, pero mataas ang upuang yan. Kapag umakyat ka at hindi ka maingat, ang pagbagsak mo ay mas masakit pa kaysa sa pagpapalaya sa iyo ng asawa mo pamangkin. Tingnan natin kung gaano katagal makakaupo ang isang ligaw na manok sa trono ng agila. Huwag mong dudumihan ang opisina ko. May bago akong opisina. Malawak ito, marangya. May mga bintanang salamin na tanaw ang buong lungsod. Mas malaki pa ito sa inuupahan naming apartment noon, ngunit malamig ito. Ang mga salita ni Tita Angelica, huwag mong dudumihan ang opisina ko, ay umalingaw-ngaw pa rin. Unang araw ko sa trabaho, para akong isang manikang nakadisplay. May sarili akong sekretarya, may sariling sasakyan, ngunit walang nagbibigay sa akin ng anumang trabaho. Malinaw na inutusan ni Tita Angelica ang lahat na huwag akong pansinin. Gusto niya akong isang housewife na mapahiya, mainip at kusang umalis. Naupo ako sa aking opisina, hindi ako umalis. Kung hindi nila ako bibigyan ng trabaho, ako ang hahanap. Ipinakuha ko sa sekretarya ang lahat ng financial reports ng kumpanya sa nakalipas na 5 taon. Kailangan kong maunawaan kung paano gumagana ang halimaw na ito. Pagsapit ng hapon, dinala ng assistant ni Tita Angelica ang isang mataas na salansan ng mga folder at malakas na ibinagsak sa mesa. Ma'am Vice President, sabi niya, ang tono ay halatang nang iinsulto. Sabi po ni CEO Aguilar, dahil bago po kayo, tingnan niyo raw po muna itong mga nakatinggang proyekto. Ito po yung mga tinanggihan na ng board ng 5 o 6 na beses para po masanay kayo. Tiningnan ko ang salansan ng mga folder pawang basura. Ito ay malinaw na isang paraan ng pagpapahiya. Gusto nilang malunod ako sa mga papel na ito. Ngumiti ako. Salamat. Pakisabi kay CEO Aguilar. Babasahin ko itong lahat. Marami naman akong oras. Nagkibit balikat ang assistant at umalis. Tinitigan ko ang mga folder. 5 taon bilang housewife. Marahil ay marami na akong nakalimutan. Ngunit ang 5 taon bilang chief accountant bago yon, hindi ko pa nakakalimutan. At ang tanging kasanayang nahasa sa akin ay ang pasensya sa mga tuyong numero. Gusto nilang mainip ako? Hindi ko sila pagbibigyan. Sinimulan kong buklatin ang bawat pahina. Karamihan ay basura nga, mga proyektong imposibleng mangyari, mga planong puno ng butas. Nagbasa ako nang walang tigil hanggang sa dumilim, habang tinitingnan ko ang isang folder para sa isang resort na tinanggihan. Isang folder na nakasingit sa gitna ang nahulog. Yumuko ako para pulutin ito at natigilan ako. Sa pabalat, ang mga salitang DE Leon Steelworks ay tumambad sa akin. Tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ito ang kumpanya ni Marco. Nanginginig ang kamay ko. Hindi lang pala isang maliit na talyer ang kumpanya niya. Lumaki na rin pala ito sapat para maging isang subcontractor na nagsusupply ng bakal para sa isang malaking construction project ng AGC. Binuklat ko ng mabilis. Ito ay isang proposal na ipinadala 3 buwan na ang nakalipas. Hindi isang proposal para sa partnership, kundi isang liham ng paghingi ng tulong. Ang De Leon Steelworks ay nasa bingit ng pagkalugi. Humihingi sila sa AGC bilang strategic partner na mag-inject ng emergency fund na 40 milyong piso. Kung hindi
hindi na sila makakapag-supply ng materyales at ang buong supply chain ng malaking proyekto ay maaantala. Sa folder, may isang malaking pulang sulat mula kay Tita Angelica. Tinanggihan. Hindi malinaw ang pinansyal. Maghanap ng ibang supplier. Napasandal ako sa upuan, nahihilo. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkonekta. 3 buwan na ang nakalipas, ito ang panahon kung kailan nagsimulang maging mainitin ang ulo ni Marco, madalas umuwi ng gabi at nagsimulang magsalita tungkol sa mga mahahalagang kliyente. Nagsinungaling siya sa akin. Hindi lang hirap ang kumpanya niya, mamamatay na ito. Ang 14 milyong pisong hiling niya ay tinanggihan ni Tita Angelica. Nasa dulo na siya ng kawalan. At doon lumitaw si Isabel, ang anak ng Zamora Holdings, ang kalaban ng AGC sa construction. Naalala ko ang sinabi ni Aling Digna, kung wala siya at malugi ang kumpanya ng anak ko, sa kalye tayo lahat pupulutin. Naalala ko ang sinabi ni Marco, si Isabel, matutulungan niya ako. Napatawa ako, isang mapait na tawa. Naintindihan ko na ang lahat, hindi lang siya ng babae. Dahil tinanggihan siya ng 40 milyon ng AGC, bumaling siya sa Zamora Holdings. At ang kapalit para mailigtas ang kumpanya niya ay isang kasal. Ang kapalit ay ako at si Mika. Ipinagbili ako. Ang 5 taon naming pagsasama ay ipinagbili niya para sa 40 milyong piso at sa kaligtasan ng kanyang kumpanya. Tiningnan ko ang folder sa mesa. Gusto ni Tita Angelica na gamitin ang basura para ipahiya ako. Ngunit hindi niya akalain na ang basura niya ang magiging pinakamatulis kong sandata. Ako ang Vice President na namamahala sa pagsusuri ng mga proyekto. Ang folder na ito, kahit tinanggihan na, ay nasa ilalim pa rin ng aking kapangyarihan. Hello? Ako si Elena, ang bagong Vice President, kalmado kong sinabi sa telepono. Nire-review ko ang ilang lumang proyekto. Kailangan kong makuha ang lahat ng audit records, official receipts, warehouse in and out slips, at bank statements na may kinalaman sa De Leon Steelworks. Lahat ng transaksyon sa AGC sa nakalipas na 3 taon, tahimik ang kabilang linya. Narinig ko ang kaluskos. Ma'am VP, yung folder po na yan, naaprubahan na po ni CEO Aguilar at naipa-archive na. Sabi po niya, rejected na ang proyektong yan. Nakita na ni CEO Aguilar. Ngayon, ako naman ang titingin, putol ko, lumamig ang boses. Inappoint ako ni Lolo para suriin muli ang mga proyekto o kailangan mo pa ng isang sulat na may pirma ni Chairman Alejandro Aguilar. Nako, hindi po ma'am, natarantang sagot ng Chief Accountant. Ipapadala ko po agad-agad Ma'am VP. Wala pang 30 minuto, 2 malalaking kahon ng dokumento ang dinala sa opisina ko. Isinara ko ang pinto, hinubad ko ang aking blazer at itinaas ang manggas ng aking blouse. Ang pakiramdam na ito ay napakapamilyar. 5 taon bilang housewife, maaaring kinalawang na ang aking mga kasanayan, ngunit hindi pa ito nawawala. Isa akong mahusay na accountant bago maging asawa ni Marco. Ilang beses akong nagpuyat para suriin ang mga libro ng sarili niyang kumpanya. Alam ko ang mga ugali niya. Alam ko kung saan siya nagtatago ng pera. Ikinat ko ang mga dokumento sa malaking mesa. Ang amoy ng papel at tinta para sa akin ay mas mabango kaysa sa anumang mamahaling pabango. Sinimulan kong magbuklat at hindi ako nagtagal. Si Marco, napakaburara niya. O marahil, inakala niyang nalusutan niya ang accounting department ng AGC, ngunit hindi niya inaasahan na ako mismo ang susuri nito. Natigilan ang kamay ko sa isang salansan ng mga resibo ng materyales bakal, malaking volume. Ikinumpara ko ito sa mga warehousing records ng AGC. Hindi magkatugma ang mga numero. Nagdeklara siya ng 10, ngunit 8 lang ang idineliver. Saan napunta ang 2? Nagpatuloy ako. Nahanap ko ang pangalan ng supplier ni Marco, isang kumpanyang tinatawag na Fat Trading, isang pangalang hindi ko kilala. Hinanap ko ang TIN ng kumpanyang ito, isang ghost company. Ang address ay hindi totoo. Ang direktor ay isang pangalang hindi umiiral. Bumilis ang tibok ng puso ko. Naintindihan ko na. Hindi lang nalulugi si Marco, niloloko niya ang AGC.
Gumawa siya ng isang peking kumpanya, nagbenta sa sarili niya, pagkatapos ay pinatungan ng 30% ang presyo at nag-issue ng mga peking resibo sa AGC para lustayin ang pera ng proyekto. At ito ay isang proyekto pa lang. Nagpatuloy ako sa pagsusuri. Hindi lang peking resibo ang ginawa niya, pineke rin niya ang mga operational expenses, gumawa ng mga peking kontrata sa paggawa at pinalobo ang gastos sa sahod. Lahat ay mga paraan ng tax evasion na minsan ko nang ipinagbawal sa kanya. At ang pinakamasaklap, nagsimula ito 2 taon na ang nakalipas. Natigilan ako. 2 taon na ang nakalipas, ito ang panahon kung kailan niya binili ang mansyon, kung kailan niya sinabi sa aking umuunlad ang negosyo. Kaya pala, ang yaman na iyon ay itinayo sa panloloko. Hindi siya nalugi bago humanap kay Isabel. 2 taon na niyang nilulustay ang pera ng AGC at marahil natuklasan ito ni Tita Angelica. Kaya pala tinanggihan niya ang 40 milyon. Kaya pala isinulat niyang hindi malinaw ang pinansyal. Alam ni Tita Angelica, ngunit hindi niya ito itinuloy. Marahil dahil hindi pa sapat ang halaga o gusto niyang itago ito bilang isang alas. Kalmado akong tumayo at lumapit sa malaking photocopy machine. Maingat kong kinopya ang bawat peking resibo, bawat bank statement na may problema. I-scan ko ang lahat, ginawang isang nakazip na file na may password, at ipinadala sa isang lihim na email na kagagawa ko lang. Nagtrabaho ako hanggang gabi. Nang lahat ng ebidensya ay nasa aking mga kamay na, saka ko lang pinatay ang ilaw. Marco De Leon, akala mo kailangan ko ng 5 milyon para idemanda ka dahil sa kawalan ng responsibilidad. Hindi. May ebidensya ako para ipakulong ka sa kasong estafa at tax evasion. Hindi ka lang masamang asawa, isa kang kriminal. Kung ilalabas ko ang ebidensyang ito, babagsak ang De Leon Steelworks, iimbestigahan si Marco at posibleng makulong. Ngunit ang proseso ay aabutin ng buwan, kahit taon. Sa panahong iyon, si Mika ay mananatili sa kanya. At mas delikado, kay Isabel, maaaring isipin ng korte na ang isang amang malapit ng makasuhan ay hindi karapat-dapat, ngunit kanino nila ibibigay ang bata? Kay Aling Digna? Hindi sapat ang planong ito. Hindi ko lang gustong pagbayarin si Marco, gusto kong bumalik ang anak ko, agad-agad. Kailangan ko ng ebidensya na hindi siya karapat-dapat na ama. Hindi na ako maaaring pumunta sa eskwelahan. Noong nakaraan, dumating ako na may Maybach. Siguradong binalaan na ni Marco ang mga guwardiya at guro. Hindi na niya ako hahayaang makalapit sa bata. Nag-isip ako buong gabi. Neat. Naalala ko na sa luma kong telepono, nakasave pa ang numero ni Ma'am Lani, ang teacher ni Mika. Si Ma'am Lani ay isang bata at mabait na guro, at alam kong hindi rin niya gusto ang pagiging mayabang ni Isabel. Gamit ang isang bagong SIM card, tinawagan ko si Ma'am Lani. Hello? Sino po to? Sagot niya, inaantok pa. Ma'am Lani, ako po si Elena, ang nanay ni Mika. Nanahimik ang kabilang linya. Mrs. Elena, akala ko po. Ma'am Lani, pakiusap. Huwag niyo pong ibaba, mabilis kong sinabi, nanginginig ang boses. Alam ko pong pinressure kayo ng dati kong asawa. Wala po akong gagawing masama. Gusto ko lang pong malaman kung okay si Mika. Umiiyak po ba siya? Humagulgol ako, isang tunay na pag-iyak ng isang ina. Noong nakaraan, nakita kong sinaktan siya ni Isabel. Natatakot po ako. Baka mapano siya sa kanila. Pakiusap po, tulungan niyo ako. Kahit 5 minuto lang, hayaan niyo lang po akong makita siya. Isang mahabang katahimikan. Akala ko tatanggi siya. Pero narinig ko siyang bumuntong hininga. Hindi ko rin po gusto. Yung si Ma'am Isabel. Masyado po siyang mapagmata sa mga guro. Si Mika po. Ilang araw nang matamlay sa klase, ayaw makipaglaro. Bumulong si Ma'am Lani. Sige po. Ngayong hapon, Biyernes, may field trip po kami sa Quezon Memorial Circle. 4:00, dadalhin ko po sila sa playground. Magkukunwari po akong mag-CR ng 5 minuto. 5 minuto lang po ha. Kapag nalaman to ng tatay niya, baka matanggal ako sa trabaho. Opo. Maraming salamat po, Ma'am Lani. Umiiyak ako sa tuwa. 4:00 ng hapon, sumakay ako ng taxi
papuntang Circle. Hindi ko ginamit ang sasakyan ng mga Aguilar. Nagsuot ako ng pinakaluma kong damit, naka-face mask at salaming pang-araw at humalo sa mga magulang na naghihintay. Dumadagundong ang puso ko. At nakita ko si Ma'am Lani kasama ang buong klase at ang aking Mika nasa dulo ng linya, nakahawak sa damit ng guro. Dinala ni Ma'am Lani ang mga bata sa playground. Tulad ng napag-usapan, lumingon siya at sinabing, "Mga bata, dito lang kayo, ha? Mag-CR lang si teacher." Nagsuguran ang mga bata papasok, maliban kay Mika na nakatayo lang sa may pintuan, takot pumasok. Hindi ko na napigilan. Lumapit ako sa likod niya. "Mika," nagulat siya. Lumingon siya. Pagkakita sa akin sa likod ng face mask, natigilan siya. Napanguso siya, pero hindi umiyak ng malakas, takot na tumingin sa paligid. "Nanay." Hinila ko siya sa isang tagong lugar sa likod ng mga puno. Lumuhod ako at niyakap siya ng mahigpit. "Si nanay, to, miss na miss ka na ni nanay." Isinubsob ni Mika ang ulo niya sa dibdib ko at sa wakas ay humagulgol. "Nanay, takot po ako. Gusto ko na pong umuwi sa inyo." "Shh, tahan na." Hinaplos ko ang likod niya. Dumaan ang kamay ko sa braso niya at bigla umaray siya. Tumigil ang pagtibok ng puso ko. "Bakit, anak? Masakit ba?" Hinila ko ang manggas ng uniforme niya. Diyos ko po, isang malaking pasa sa kanyang braso. Hindi lang isang pasa, kundi kumpol-kumpol na mga pasa, malinaw na bakas ng 5 daliri, may mga bago, may mga luma na. Umakyat ang galit sa ulo ko. Para akong sasabog. Sino ang gumawa nito? "Sabihin mo kay nanay." Halos mapasigaw ako. Natakot si Mika at lalo pang umiyak. Si Tita Isabel po. Kahapon po, natapon ko po yung baso ng tubig." Kinurot po ako ni Tita Isabel. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Sabi po ni Tita, wala daw po akong silbi, katulad ni nanay. Sabi po niya, pag umiyak daw po ako o nagsabi kay Daddy, pipilayan niya daw po ako. Nanay, takot po ako. Isabel, Marco, nanginginig ako sa galit. Mga hayop, ang lakas ng loob nila. Pinilit kong kumalma, hindi ako pwedeng umiyak. Nanginginig kong kinuha ang telepono. Ilang beses akong nagkamali bago mabuksan ang kamera. Mika, huwag ka nang umiyak. Sabihin mo kay nanay. Saan pa masakit? Itinaas ko ang damit niya. Sa likod, sa binti, may mga pasa pa. Kinunan ko ng litrato ang lahat, malinaw, bawat detalye. Ang mga litratong ito ay mas matalas pa kaysa sa mga peking resibo. Tinatawag na tayo ni teacher. Narinig ko ang boses ni Ma'am Lani. Tapos na ang 5 minuto. Niyakap ko si Mika ng mahigpit. Hinalikan ko ang buhok niya. Mika, makinig ka kay nanay. Pangako, malapit na. Susunduin ka ni nanay. Wala nang mananakit sa'yo. Wala na. Binitawan ko siya. Tumango si Mika. Mabilis akong umatras sa likod ng mga puno at humalo sa mga tao. Umalis ako sa parke. Hindi ako umuwi sa Villa Aguilar. Dumiretso ako sa opisina ni Marco sa De Leon Steelworks. Hindi ako bumalik sa opisina ni Attorney Lorna. Hindi pa oras. Ang galit ng isang inang nakakita sa kanyang anak na sinasaktan ay sinunog ang lahat ng rason sa akin. Hindi ko kayang hintayin ang batas. Hindi ko kayang hintayin ang sinuman. Kailangan kong harapin si Marco. Kailangan kong itanong sa kanya kung tao pa ba siya. Sumakay ako ng taxi at dumiretso sa opisina ng De Leon Steelworks. Ang nag-uumapaw na galit ay nagpawalang bisa sa aking pagod at pagkakakilanlan. Ang alam ko lang, kung hindi ko gagawin ito ngayon, hindi ako matatahimik. Ang opisina ni Marco ay nasa isang Class B na gusali. Nakapunta na ako rito noon. Ang receptionist ngayon ay isang bata at magandang babae, marahil ay pinili ni Isabel. Nakita niya akong medyo gusgusin at walang appointment, kaya't hinarang niya ako ng may paghamak. Sino po sila? May appointment po ba kayo kay Mr. De Leon? Hahanapin ko si Marco De Leon. Tumabi ka. Nasa meeting po ang CEO. Kung wala po kayong appointment, bawal po. Hindi na ako nagsalita. Itinulak ko siya at dumiretso sa opisina ng CEO.
Kilala ko si Marco. Hindi siya nagmi-meeting sa ganitong oras. Sinisipa ko ang pinto. Tama ako. Nakaupo siya, nakataas ang paa sa mesa, mukhang pagod. Nang makita niya akong pumasok, nagulat siya. Elena, anong ginagawa mo rito? Sino ang nagpapasok sa'yo? Hindi ako sumagot. Lumapit ako sa mesa niya, kinuha ang telepono ko at itinapon sa harap niya. Ang screen ay bukas, malinaw na ipinapakita ang mga pasa sa braso ni Mika. Tingnan mo, sigaw ko. Tingnan mo ang ginawa ng pakakasalan mong babae sa anak mo. Natigilan si Marco. Kinuha niya ang telepono. Nakita kong nagbago ang mukha niya mula sa pagkagulat, pagkalito, hanggang sa isang saglit na galit. Ngunit isang saglit lang iyon. Tumingala siya. Ano to? Mga bata, naglalaro, nadadapa. Normal lang yan. Normal? Ngumisi ako ng mapait. Tingnan mong mabuti, Marco. Bulag ka ba o nagbubulag-bulagan? Bakas yan ng kurot ng 5 daliri. Hindi mo ba nakikita? Sabi ng bata, natapon niya ang tubig kahapon, kaya kinurot siya ni Isabel. Tapos sasabihin mong, nadapa lang siya? Nag-init ang ulo ni Marco. Humampas siya sa mesa. Anong karapatan mong questionin ako? Sino ka ba? Ikaw ang inang nang iwan sa anak niya. Ngayon, babalik ka rito para mag-iskandalo? Ako ang nang iwan? Parang nakarinig ako ng pinakanakakatawang biro. Kayo ang nagpalaya sa akin. Kayo ang kumuha sa anak ko. Marco, may konsensya ka pa ba? Anak mo yan. Paano mo hinahayaang saktan siya ng babaeng yan? Tumahimik ka. Sigaw ni Marco. Marahil ay natamaan. Saan ang ebidensya mo na sinasaktan siya? Yang mga litrato lang? Ang lakas ng loob mong imbestigahan ako. Kunan ng litrato ang anak ko. Ina niya ako. May karapatan ako. Hindi ako umatras. Idedemanda kita. Isusumbong ko kayo sa salang child abuse. Babawiin ko si Mika. Nang marinig ang salitang isumbong, biglang kumalma si Marco. Tinitigan niya ako at ngumisi. Isang ngiti na puno ng pagbabanta. Idemanda, gamit ang mga litratong yan. Elena, huwag ka nang maging inosente. Tandaan mo, wala ka pa ring pera. Kapag nag-iskandalo ka at nagalit si Isabel, sa tingin mo, maililigtas ko pa ba ang kumpanyang ito? Sa tingin mo, kaya mong talunin ang pamilya Zamora? Tumayo siya at lumapit sa akin. Umatras ako hanggang sa pader. Babalaan kita sa huling pagkakataon, Elena. Bumulong si Marco. Huwag mong isiping dahil nakahanap ka ng matandang mag-aalaga sa'yo, may maganda kang sasakyan, ayos na. Hindi mo alam ang koneksyon ng mga Zamora. Kapag gumawa ka pa ng gulo, hindi ko lang ililipat ng eskwelahan si Mika, dadalhin ko siya sa ibang bansa. Sa isang lugar na hinding-hindi mo na siya makikita. Naiintindihan mo? Ngayon, lumayas ka. Itinuro niya ang pinto. Natigilan ako. Alam kong hindi siya nagbibiro. Isang taong ipinagbili ang asawa para sa kumpanya ay kayang gawin ang lahat. Nanginginig ako. Napagtanto kong hindi sapat ang mga litrato. Sa halip na matulungan akong bawiin ang anak ko, maaari pa itong maging dahilan para tuluyan siyang mawala. Umalis ako sa opisina ni Marco na walang dala at may matinding takot. Ang banta niya, dadalhin ko siya sa ibang bansa, ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Gagawin niya iyon. Ang mga litrato ng pasa, na akala ko'y isang matibay na sandata, ay naging isang patalim na may 2 talim, na maaaring pumutol sa huling ugnayan ko sa aking anak. Hindi na ako maaaring kumilos ng padalos-dalos. Hindi ko na maaaring bisitahin ang anak ko o tawagan si Ma'am Lani. Lalo lang siyang mag-iingat at bibilisan ang kanyang plano. Nawala ang galit, napalitan ng malamig na takot. Paano ang mga ebidensya sa panloloko ni Marco? Maaari siyang ipakulong nito, ngunit matagal ang proseso. Hindi ako makapaghintay. Kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa niya, kung ano ang ginagawa ni Isabel. Kailangan kong may magbantay sa anak ko. 24/7, bumalik ako sa Villa Aguilar. Ang galit ni Tita Angelica ay wala nang saysay kumpara sa kaligtasan ni Mika. Hinanap ko si Mang Lito, ang katiwala. Siya ang pinagkakatiwalaan ni Lolo, at sa kanya lang din ako maaaring magtiwala ngayon. Mang Lito, tinawag ko siya sa isang sulok ng hardin.
Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kailangan ko pong humanap ng pinakamagaling at pinakamaingat na private investigator. Nagulat si Mang Lito, ngunit hindi na nagtanong. Tumango lang siya. Senyorita, may alam po akong isang ahensya. Sila po ang humahawak ng mga sensitibong kaso ng malalaking pamilya. Ano po ang kailangan ninyong ipagawa? Kailangan ko pong ipasurveillance si Marco De Leon, ang dati kong asawa, at si Isabel Zamora. Ang kalaguyo niya, humigpit ang hawak ko sa aking kamay. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanila. Lalo na, kailangan kong may magbantay sa anak kong si Mika. Kailangan kong masigurong ligtas siya. Natatakot po akong baka dalhin nila siya sa malayo. Naiintindihan ko po. Tumango si Mang Lito. Hindi po problema ang gastos. Gagamitin ko po ang pondo ni Don. Diretso po silang mag-uulat sa inyo. Ang sumunod na 3 araw ay parang 3 siglo. Pumapasok pa rin ako sa AGC, nakaupo sa opisina ng VP, kunwari ay nagbabasa ng mga basura ni Tita Angelica. Pilit kong ipinapakitang kalmado ako, ngunit ang puso ko ay parang binabaga. Bawat minuto, tinitingnan ko ang telepono. Hindi ako nangahas na tawagan si Ma'am Lani. Maaari ko lang ipagdasal ang kaligtasan ni Mika. Noong hapon ng 3 araw, nakatanggap ako ng isang email, report, M@I. Agad kong isinara ang pinto, dumadagundong ang puso ko. Binuksan ko ang naka-encrypt na file. Sa loob ay mga litrato ni na Marco at Isabel na kumakain sa mamahaling restaurant, nag-shopping, kasama pa si Aling Digna na masayang-masaya habang bitbit ang mga pinamili. Nasusuka ako sa ngiti niya. Hindi ito ang kailangan ko. Hinanap ko ang impormasyon tungkol kay Mika. May isang maikling video. Ang dating kasambahay pa rin ang naghahatid sa kanya. Mukha siyang mas payat at laging nag-iisa. Pero at least, nasa syudad pa rin siya. Binasa ko ang report. Isang linya ang nakakuha ng aking pansin. Kahapon, 2:03 p.m., ang subject na si Marco De Leon ay nagpunta sa isang malaking insurance company. Hindi siya nakipagkita sa kliyente, kundi dumiretso sa counter ng personal accounts. Bakit siya nasa isang insurance company? Nagbasa pa ako. Ayon sa aming source, si Marco De Leon ay kumuha ng bagong life insurance policy. Ang huling file ay isang malabong kopya ng kontrata. Pinalaki ko ito, Life Insurance Policy. Policyholder, Marco De Leon. Insured, Micaela Reyes De Leon. Age, 3. Sum assured, certain million. At ang huling linya, sole beneficiary, Marco De Leon. Nabitawan ko ang telepono. Parang naubos ang hangin sa silid. Hindi ako makahinga. Nanigas ang dugo sa aking mga ugat. 10 milyon. Sinong matinong ama ang kukuha ng 10 milyong pisong life insurance para sa isang 3 taong gulang na anak, lalo na kung ang kumpanya niya ay malapit ng malugi? Naalala ko ang mga pasa sa katawan ni Mika. Naalala ko ang sinabi ni Isabel. Naalala ko ang banta ni Marco. Diyos ko, Marco, hindi lang siya masamang asawa. Hindi lang siya irresponsableng ama. Siya, isang nakakikilabot na ideya ang pumasok sa isip ko. Hindi lang niya gustong mawala ang pabigat. Gusto niyang gawing pera ang sarili niyang anak. Ang mga pasang iyon. Aksidente ba o sinadya? Hindi ko na kayang mag-isip pa. Nasusuka ako. Nanginginig kong kinuha ang telepono. Hindi ako maaaring manatili dito. Hindi ako maaaring maghintay pa. Hindi ako nakikipag-usap sa isang manloloko. Nakikipag-usap ako sa isang demonyo. Hawak ko ang kopya ng kontrata. Nanginginig ang mga kamay. Hindi ko tinawagan si Mang Lito. Tumakbo ako. Tumakbo ako palabas ng opisina, pababa sa parking at sumigaw sa driver. Sa Villa Aguilar. Bilis! Bilisan mo! Habang nasa daan, ang imahe ni Mika at ang 10 milyon ay sumasayaw sa aking isipan. Ang takot at galit ay naging isang bagyo sa aking dibdib. Hindi ko maaaring hayaan ang anak ko sa bahay na iyon. Hindi ako nakikipaglaban sa isang dating asawa. Nakikipaglaban ako sa isang mamatay taong may plano. Pagdating sa villa, tumakbo ako papasok at dumiretso sa library ni Lolo. Hindi ako kumatok. Pumasok ako nang walang paalam. Nagbabasa si Lolo ng mga dokumento. Nagulat siya. Elena, anak,
Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ako makapagsalita. Inilatag ko ang 3 folder sa kanyang mesa. Lolo, tingnan ninyo po. Ang unang folder ay ang mga pekeng resibo. Ito po ang ebidensya na 2 taon nang niloloko ng De Leon Steelworks ang AGC. Kumunot ang noo ni Lolo. Habang tinitingnan niya, lalong naging seryoso ang kanyang mukha. Inilatag ko ang pangalawang folder, ang mga litrato ng pasa ni Mika, at ito po ang ginagawa ng pakakasalan niyang babae sa apo ninyo sa tuhod. Nakita ni Lolo ang mga pasa. Nanginig ang kamay niya. Nagngalit ang kanyang mga ngipin, mga hayop, at ang huli. Ito po, ang nakuha ko kanina lang. Ang kopya ng 10 milyong pisong life insurance policy. Pagkatapos basahin ni Lolo, hindi siya nagsalita. Ang katahimikan niya ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingala. Ang mabait niyang mukha ay nawala, napalitan ng malamig at marangal na mukha ng isang haring nasaktan. Humampas siya sa mesa. Walang hiya. Hindi siya tao. Sigaw niya. Ang boses ay hindi na mahina. Niloko niya ako. Sinaktan niya ang apo ko sa tuhod. At ngayon, balak niyang patayin ang apo ko para sa pera. Pinindot ni Lolo ang isang bell sa mesa. Agad na lumitaw si Mang Lito. Don, ano po ang maipaglilingkod ko? Tawagin mo ang lahat ng pinakamagagaling na abogado ng kumpanya. Ngayon din, utos ni Lolo. Gusto kong ang Marco de Leon na yan ay mawalan ng lahat at mabulok sa kulungan. Gusto kong i-freeze ang lahat ng assets niya bukas na bukas din. Lumingon siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Elena, huwag kang mag-alala. Hindi ko lang babawiin si Mika. Ililibing ko siya ng buhay. Pagbabayarin ko siya sa bawat pasang iniwan niya sa anak mo. Ngunit hindi pa doon natapos si Lolo. Nasa sukdulan na ang kanyang galit. Sinabi niya kay Mang Lito, tawagan mo si Angelica, sabihin mong umuwi siya agad. Magkakaroon tayo ng family dinner. Kailangan kong linawin ang lahat na yon. Nag-alala ako. Lolo, baka po. Ang kalusugan ninyo. Ayos lang ako, sabi ni Lolo. Kailangan kong gawin ito ngayon. Kailangan kong malaman ni Angelica para hindi na siya mangarap pa. Kailangan kong protektahan kayong mag-ina. Ang hapunan noong gabing iyon ang pinakakabado sa buong buhay ko. Ako, si Lolo, at si Tita Angelica. Walang kumikibo. Unang nagsalita, si Tita Angelica. Itay, bakit niyo po ako pinauwi ng madalian? May mahalaga po bang pag-uusapan? O may isinumbong na naman sa inyo ang senyorita? Malakas na ibinagsak ni Lolo ang kanyang mga kubyertos. Tinitigan niya ang kanyang anak. Pinauwi kita para ipaalam ang huli kong desisyon. Gumawa ako ng bagong last will and testament. Nakita kong natigilan si Tita Angelica. Ang ngisi sa kanyang labi ay nawala. Nagpatuloy si Lolo. Ang AGC ay ang buhay ko. Hindi ko ito maaaring ipagkatiwala sa isang taong pera at kapangyarihan lang ang alam. Ipinapasya ko na 60% ng aking shares sa AGC ay mapupunta sa aking apo, si Elena. Siya ang magiging opisyal na tagapagmana ng pamilya Aguilar. Itay! Sigaw ni Tita Angelica, tumayo at humampas sa mesa. Nababaliw na ba kayo? Nabighani na ba kayo ng babaeng yan? 60% para sa isang housewife na wala pang isang linggo sa pamamahay na ito. Paano naman ako? 20 taon akong nagsakripisyo para sa kumpanyang ito. Nagsakripisyo o nagsamantala? Pagalit na sagot ni Lolo kahit na humihingal na siya. Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa mo sa likod ko? Ang mga pakikipagsabuatan mo sa mga kalaban? Ang mga madilim mong transaksyon? Itay, nagsisinungaling po kayo. Natarantang sabi ni Tita Angelica, ngunit agad bumaling sa akin. Sinulsulan kanya. Hindi simpleng babae yan. Gusto niyang kunin ang lahat. Nagkasagutan sila. Sa sobrang galit ni Tita Angelica, nawala siya sa kontrol at sumigaw ng isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Si Sofia noon, kasing tigas din ng ulo niyan. Hindi siya nakinig sa'yo, naglaya siya kaya namatay siyang hindi buo ang katawan. Ngayon, gusto mo pang maulit sa anak niya ang nangyari sa kanya. Anak, ikaw. Narinig ito ni Lolo at nanlaki ang kanyang mga mata. Itinuro niya si Tita Angelica,
ngunit walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, humihingal. Namula ang kanyang mukha at biglang namutla. Lolo, may mali. Biglang bumagsak si Lolo mula sa kanyang upuan. Lolo, sigaw ko at tumakbo. Lolo, anong nangyayari? Mang Lito, tumawag kayo ng ambulansya. Bilis. Nagkagulo ang buong Villa Aguilar. Ang sirena ng ambulansya ay umalingaw-ngaw sa gabi. Tiningnan ko si Tita Angelica. Nakatayo siyang tulala. Puting-puti ang mukha. Ang tingin niya sa akin ay hindi na galit, kundi matinding takot. Malamig ang puting ilaw sa pasilyo ng ospital. 3 oras na ang nakalipas at ang pinto ng Intensive Care Unit, ICU, ay sarado pa rin. Si Lolo ay nasa loob, walang malay. Sabi ng doktor, inatake siya sa puso dahil sa matinding stress. Kritikal ang kanyang kondisyon. Napaupo ako sa malamig na upuan. Nanginginig ako. Kasalanan ko. Kung hindi ko dinala ang mga ebidensyang iyon, kung hindi ko sinimula ng gulo. Masaya ka na? Isang malamig na boses ang narinig ko. Si Tita Angelica. Nakatayo siya roon, kalmado na naman, ngunit ang mukha ay maputla pa rin. Kapag may nangyari kay Itay, sabi niya, hindi kita patatawarin. Ikaw at ang anak mo, tandaan mo yan. Umalis siya. Kailangan niyang bumalik sa AGC para pakalmahin ang board. Bigla kong napagtanto, hindi lang siya natatakot, marahil masaya rin siya. Kapag nawala si Lolo, siya na ang mamumuno. Ipinatong ko ang ulo ko sa aking mga kamay. Ano ang gagawin ko? Si Lolo ay nag-aagaw buhay. Si Tita Angelica ay nag-aabang. Si Marco ay malaya pa rin. At ang anak ko. Bigla akong natauhan. Kinuha ko ang aking burner phone. Hating gabi na, hindi ko maaaring tawagan si Ma'am Lani. Paano kung malaman ni Marco na nasa ospital si Lolo? Isipin niyang nawalan na ako ng kakampi. Riiing! Biglang tumunog ang telepono. Nagulat ako. Si Ma'am Lani. Bakit siya tumatawag? Hello, Ma'am Lani. Bakit po? Sa kabilang linya, hindi ang malumanay niyang boses, kundi isang umiiyak at natatarantang sigaw. Mrs. Elena, pumunta po kayo rito agad. Si Mika po, sobrang taas ng lagnat, 40 degrees. Kinukumbulsyon po siya. Gumuho ang mundo ko. Ano? Kinukumbulsyon? Bakit? Nasaan ang ama niya? Nasaan si Isabel? Hindi ko po alam. Humahagulgol si Ma'am Lani. May overnight camping po dapat sa school, pero biglang nilagnat si Mika. Tinawagan ko po si Mr. De Leon. Hindi po sumasagot. Tinawagan ko si Miss Zamora, sinabihan lang po akong istorbo at ibinaba ang telepono. Natakot po ako, tumawag ako ng ambulansya. Dinala po si Mika sa Children's Hospital. Pumunta na po kayo. Nabitawan ko ang telepono. Si Lolo ay nasa ICU dito. Si Mika ay kinukumbulsyon sa Children's Hospital. Ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ko ay parehong nag-aagaw buhay. Tiningnan ko ang pinto ng ICU ni Lolo. Utang ko sa kanya ang buhay ko, ngunit sa aking tainga, naririnig ko ang iyak ni Mika. Nanay, takot po ako. Hindi na ako nag-isip pa. Lolo, patawarin niyo po ako. Bumulong ako. Tumakbo ako palabas ng ospital. Sumakay ako ng taxi at sumigaw sa driver. Sa Children's Hospital, bilis, pakiusap. Ang puso ko ay parang pinipiga. Kailangan kong makarating. Hindi ko kayang mawala silang dalawa sa iisang gabi. Tumakbo ako sa emergency room. Magulo, maingay. Naamoy ko si Ma'am Lani, nakatayo sa isang sulok, namumutla. Nasaan si Mika? Ayun po. Itinuro niya. Ang aking Mika, nakahiga sa isang kama, maputla at may nakakabit na oxygen. Bakit hinayaan ninyong umabot sa ganito? Sigaw ng isang doktor. Malala na ang pneumonia. Sino ang magulang? Pumirma kayo rito. Kung hindi, baka hindi na namin siya mailigtas. Ako po ang nanay, nanginginig akong pumirma. Nakita kong itinusok nila ang isang malaking karayom sa maliit na kamay ng anak ko. Hindi na siya umiyak, umungol na lang. Marco, Isabel, lagnat lang. Halos patayin nila ang anak ko. Napaupo ako sa sahig. Ang ingay ng ospital
at ang mahinang ungol ng anak ko ay halos bumasag sa aking isipan. Galing ako sa isang impyerno para lang mapunta sa isa pa, Mrs. Elena. Inalalayan ako ni Ma'am Lani. Nakalagpas na raw po sa kritikal na kondisyon pero kailangan pa ring bantayan. Lumapit ako sa kama. Hinaplos ko ang buhok ng anak ko. Ang puso ko ay parang hinihiwa. Doktor, magiging okay po ba siya? Sino ka bang klaseng ina? Pagalit na tanong ng doktor. Kung hindi mo siya dinala ngayon, baka huli na ang lahat. Magbayad ka na sa cashier. Habang nag-aayos ako, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagan siya? Si Isabel. Kasama niya si Marco. Nakapang-party pa sila. Mukhang nasira ang gabi nila. Aba, Mrs. Elena, ngumisi si Isabel. Nagdadrama ka na naman ba? Lagnat lang yan, wag mong palakihin. Lagnat lang? Nanginginig kong sabi. Tumingin ako kay Marco. Marco, tingnan mo ang anak mo. Muntik na siyang mamatay. Tapos sasabihin mong lagnat lang? Blag. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Isabel. Ako ang sumampal. Hayop ka! Hindi ka tao. Anak ko yan. Aray, sinampal mo ako. Sigaw ni Isabel. Tumigil ka na nga, Elena. Sigaw ni Marco. Hinawakan si Isabel pero sa akin galit. Baliw ka na ba? Gusto mo bang mamatay? Kahit mamatay ako, itatanong ko sa'yo, bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Bakit pinabayaan mo ang anak mo sa babaeng yan? Tao ka pa ba? Busy ako. Busi sa kanya. Ngumisi ako ng mapait. Tumigil ka na. Wala kang karapatan. Ikaw ang nang-iwan sa kanya. Lumayas ka rito. Sigaw ni Marco. Security. Paalisin niyo to. Lumingon siya kay Ma'am Lani. At ikaw, tanggal ka na sa trabaho. Hinila ko si Ma'am Lani sa likod ko. Wala kang karapatan. Nagkagulo na sa ER. Si Isabel ay umiiyak at nagpapaawa kay Marco. Si Marco naman, binalaan ako. Elena, hintayin mo lang. Bukas, ililipat ko ng ospital si Mika. Hinding-hindi mo na siya makikita. Ang banta niya ay isa pang patalim. Ililipat niya si Mika. Wala akong magawa. Wala akong karapatan. Biglang tumunog ang telepono mula sa Villa Aguilar. Naalala ko, si Lolo. Sinagot ko ito. Si Mang Lito. Senyorita, nasaan po kayo? Si Don po. Sabi ng doktor, baka hindi na siya umabot ng umaga. Hinahanap po niya kayo. Nabitawan ko ang telepono, hindi aabot ng umaga. Si Lolo, nag-aagaw buhay. Si Mika, kalalabas lang sa panganib. Napaupo ako, umiiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kawalan ng magawa. Mrs. Elena. Tumingala ako. Si Tita Angelica, nakatayo sa harap ko. Anong ginagawa niyo rito? Hinanap kita, sabi niya, malamig. Narinig kong nagkakagulo kayo rito. Ang itay ay nag-aagaw buhay. Ang anak mo, malapit nang kunin ng ama niya. Mukhang kaawa-awa ka. Anong kailangan niyo? Ngumisi si Angelica. Matalino, pwede kitang tulungan. Isang tawag ko lang, hindi maililipat ang anak mo. Isang tawag ko lang, ang pinakamagaling na doktor ay pupunta rito. Isang tawag ko lang, mapapasa iyo ang anak mo ngayong gabi. Tumibok ng malakas ang puso ko. Bakit niyo ako tutulungan? Dahil kailangan ko rin ang tulong mo. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang folder. Pirmahan mo to. Tiningnan ko ito. Kasunduan ni pagpapaubaya ni Mana. Pirmahan mo yan, sabi niya. Ibigay mo sa akin ang 60% na para sa'yo. At kapalit, magiging ligtas ang anak mo at bibigyan kita ng 50 million pesos. Magandang kapalit, hindi ba? Ito yon. Ang pagpili. Ang Mana o ang anak ko. Paano ako makakasiguro? Ngumisi si Tita Angelica at tinawagan si Marco. Marco? Ako. To. Si Angelica. Nandyan ka pa ba sa ER? Hintayin mo ako. May magandang balita ako para sa'yo. Ibinaba niya ang telepono. Maya-maya, lumabas si Marco, nagpapakyut kay Tita Angelica. Yes, CEO Aguilar. Ngayon, naintindihan ko na. Magkakasabwat sila, ang demonyo at ang kanyang alagad. Si Tita Angelica ay gusto ang Mana. Si Marco ay gusto ang pera para sa kumpanya niya. Lahat sila,
Ginagamit ang anak ko, ang buong pamilya ng ama ko, mga demonyo. Sige, sabi ko. Pipirma ako. Ngumiti si Tita Angelica. Pero hindi rito, sabi ko. Lumamig ang boses. Kailangan kong umuwi sa Villa Aguilar. Doon ko pipirmahan. Kailangan kong makuha ang sagisag ng mga Aguilar. Nasa akin ito. Kung wala iyon, hindi magiging valid ang kasunduan. Nagsinungaling ako. Ang kwintas ay nasa bulsa ko pa rin, ngunit alam kong maniniwala siya. Sige, sabi ni Tita Angelica, naiinip. 1 oras, bumalik ka rito, huwag kang magkakamaling tumakas. Ang anak ko ay nasa kamay ninyo. Sa tingin nyo, tatakas ako, tumalikod ako, at mabilis na lumabas. Sumakay ako ng taxi. Sa Villa Aguilar, bilis. Hindi ako pupunta sa kwarto ko. Pupunta ako sa library ni Tita Angelica. May isa siyang burner phone para sa mga maduduming transaksyon niya. At may isa akong recording pen galing kay Lolo. Itatago ko ito sa ilalim ng kanyang mesa. Ito ang huling baraha ko. Nagmadali akong bumalik sa Villa Aguilar. Sa loob ng 15 minuto, naitago ko ang recording pen sa ilalim ng mesa ni Tita Angelica. Bumalik ako sa ospital. Ang puso ko'y dumadagundong. Isa itong sugal. Kapag natalo ako, mawawala ang lahat, ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Sila ang nagtulak sa akin dito. Paupo ako sa labas ng silid ni Mika, naghihintay. Madaling araw na, kailangan kong makuha ang recording pen. Lumapit ako sa 2 guwardiya na nagbabantay sa akin. Kailangan kong umuwi para kumuha ng damit. Sasama kayo. Pumayag sila. Sa Villa Aguilar, habang naghihintay sila sa baba, mabilis akong pumasok sa library ni Tita Angelica. Kinuha ko ang pen. Nagkunwari akong kumuha ng damit at bumalik kami sa ospital. Sa sasakyan, pinakinggan ko ang recording. Ang boses ni Tita Angelica, malinaw at malupit. Hello, Marco. Umalis na siya. Ang tangang, yon, naniwala. Bukas, 10 a.m., sa law office ko. Dalhin mo ang papeles ng bata. Yes, ma'am. Paano yung 50 million ko? Alam ko na. At yung 5 million life insurance ng bata, i-cancel mo agad. Gusto mo bang makasuhan ng murder? Ang kailangan ko lang ay ang mana, hindi dugo. Nanigas ako. Alam niya ang lahat. Pagkatapos, tumawag siya sa iba. Anak, si mama to. Oo, malapit nang matapos. Ang lolo mo, hindi na yan magtatagal. Ang babaeng yon, bukas, pipirma na siya. Ang AGC, sa wakas, magiging atin na. At ang huli, ang pinakamasakit, binulong niya sa telepono, kamukha niya ang nanay niya. Si Sofia noon, ganoon din katigas ang ulo. Buti na lang, 20 taon na ang nakalipas, nadulas ang dila ko at nasabi ko kay Lolo mo Marco kung nasaan siya. Gusto lang siyang turuan ng leksyon, pero napasama ang utos niya. Nawala ng preno ang sasakyan. Namatay ng hindi buo. Ayos lang. At least, nawala na ang tinik sa lalamunan ko. Hindi ako makahinga. Ang nanay ko, pinatay. At ang sarili niyang kapatid ang may kagagawan. Bumalik ako sa ospital. Ang dugo ko'y nagyelo. Hindi na ako umiyak. Ang sakit ay naging purong galit. Umupo ako sa tabi ni Mika hanggang mag-umaga, 8 a.m. Tinawagan ko si Tita Angelica. Nagkunwari akong talunan. Tita, payag na po ako. Kailangan ko lang po ang anak ko. Narinig ko siyang tumawa. Mabuti, 10 a.m. Sa law office ko. Huwag kang magkakamali. Ibinaba ko ang telepono at tinawagan si Mang Lito. Mang Lito, kamusta si Lolo? Senyorita, isang himala. Nagising na po siya. Mahina pa pero nagising na. Bumalik ang lakas ko. Mang Lito, makinig po kayo. Huwag niyong sasabihin kahit kanino nagising na siya, lalo na kay Tita Angelica. May plano po ako. 10 a.m. sa Capitol Tower, 20th floor. Dalhin niyo po ang mga abogado ni Lolo at tumawag kayo ng pulis. May ebidensya po ako. Senyorita, delikado po yan. Mang Lito, pakiusap. Ito na po ang huli. Para kay nanay, para kay Lolo, at para kay Mika. 10:15. Maghintay kayo sa labas. Kapag nag-text ako ng litrato ng bulaklak ng Sampaguita, pumasok kayo lahat. Nag-aalangan man ay pumayag si Mang Lito.
Ang bitag ay handa na. 9:55 a.m. Pumasok ako sa Capitol Tower. Nakasuot ako ng puting bestida, ang paborito ng nanay ko. Pumasok ako sa law office. Naroon sila. Si Tita Angelica, nakapulang suit. Si Marco, mukhang aligaga. 2 abogado. Mabutit dumating ka, sabi ni Tita Angelica. Hinila ni Marco ang upuan para sa akin. Umupo ka, Elena. Tama ang desisyon mo. Hindi ako umupo. Magsimula na tayo. Inilatag nila ang mga dokumento. Isang kasunduan sa pag-abandona ng mana. Isang kasunduan sa paglilipat ng kustudiya. Kinuha ko ang ballpen. Inilapit ko ito sa papel, ngunit hindi ako pumirma. Bago ako pumirma, sabi ko, ang boses ay kalmado. May tanong lang ako. Tumingin ako kay Marco. Mr. De Leon, ang tatay mo, namatay sa atake sa puso, tama? Natigilan siya. Bakit mo natanong? Lumingon ako kay Tita Angelica. At ang nanay ko, ang kapatid ninyo, namatay sa car accident, tama? Blag. Nabitawan ni Tita Angelica ang tasa ng tsaa. Bakit, tita? Kinakabahan ka ba? Ngumiti ako. Alam niyo ba na ang tatay ni Marco ang pumatay sa nanay ko at kayo ang nagsabi sa kanya kung nasaan si nanay? Mahimbing ba ang tulog niyo noong gabing iyon? Baliw ka, sigaw niya. Saan ang ebidensya mo? Wala akong ebidensya, sabi ko, pero mayroon ako nito. Pinindot ko ang play sa telepono ko. Ang boses ni Tita Angelica ay umalingaw-ngaw. Buti na lang, 10 taon na ang nakalipas, nadulas ang dila ko at nasabi ko kay lolo mo Marco kung nasaan siya. Nawalan ng preno ang sasakyan, namatay, nang hindi buo, ayos lang. Susugurin sana ako ni Tita Angelica, ngunit biglang bumukas ng malakas ang pinto. Si Mang Lito, tinutulak ang wheelchair ni lolo. Sa likod nila, mga abogado at pulis. Itigil yan, anak na walang utang na loob, sigaw ni lolo. Namutla si Tita Angelica. Itay, hindi ka papatay? Sana nga namatay na ako ano? Sabi ni lolo. Pinatugtog ko ang pangalawang recording, ang usapan nila ni Marco tungkol sa 50 milyon at ang plano ni Tita Angelica na kunin din ang kumpanya ni Marco. Niloko mo ako, sigaw ni Marco. Tuluyan na siyang nasiraan ng bait at inamin ng lahat sa pulis. Itinuturo si Tita Angelica bilang may kagagawan ng lahat. May ebidensya po ako, sabi ko, at ibinigay sa pulis ang USB na naglalaman ng lahat ng panloloko ni Marco at ang mga litrato ng pasa ni Mika. Bumagsak si Tita Angelica, tumatawa na parang baliw. Kasalanan to ni Sofia, kung hindi lang dahil sa kanya. Nilapitan siya ng pulis at pinusasan. Miss Angelica Aguilar, arestado po kayo sa salang pagiging sangkot sa pagpatay at pandaraya. Pinusasan din si Marco. Mr. Marco De Leon, arestado ka sa pandaraya, pagiging kasabwat at child abuse. Habang dinadala sila palabas, sumigaw si Tita Angelica kay Lolo. Masaya na kayo? Wala na kayong mga anak. Pumikit si Lolo, isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Lumapit ako. Lolo, mayroon pa po kayo. Nandito po ako at ang apo ninyo. Ang silid pulungan na dapat sana'y lugar ng kanilang tagumpay ay naging lugar ng kanilang pagbagsak. Umalis kami, iniwan ang gulo. Sa sasakyan, tahimik lang kami. Ang sakit na nararamdaman ni Lolo ay hindi masukat. Noong gabing iyon, sa marangyakong silid, hindi ako nakaramdam ng tagumpay, kundi ng ginaw. Ang kapangyarihan at pera ay tunay na kayang gawing demonyo ang tao. Ang pagbagsak ni Tita Angelica at Marco ay lumikha ng isang lindol. Ang De Leon Steelworks ay isinara. Si Isabel, nang mabalitaan ang nangyari, ay agad tumakas palabas ng bansa. Ang AGC ay nagulo. Ang mga stockholders ay nataranta. Kinabukasan, habang binabantayan ko si Mika, tumawag si Mang Lito. Senyorita, kailangan po kayo sa opisina. Nagkakagulo po ang mga stockholders. Kayo na lang po ang pag-asa. Tiningnan ko ang natutulog kong anak. Pagkatapos ay ang sarili ko sa salamin, isang housewife. Ngayon ay mamumuno sa isang higanteng korporasyon. Kaya ko ba? Naalala ko ang tiwala ni Lolo, ang alaala ni Nanay. Hinalikan ko si Mika. Anak, hintayin mo si Nanay. Kailangan niyang lumaban para sa atin.
Ang mga sumunod na araw ay isang bagyo. Bilang tagapagmana, ako ang namuno sa board meeting. Inilatag ko ang lahat ng ebidensya. Ang pagdududa ng mga stockholders ay unti-unting napalitan ng paghanga sa aking kaalaman sa accounting. Sa pagitan ng AGC, pag-aalaga kay Lolo, at pagbabantay kay Mika, halos hindi ako natutulog. Isang araw, habang nag-aayos ako para sa paglabas ni Mika sa ospital, isang pamilyar na anino ang lumitaw, si Aling Digna. Hindi na siya ang mayabang na ginang. Nakasuot siya ng lumang duster, gusot ang buhok, at nangitim, mukhang ilang araw na siyang palaboy. Nang makita niya ako, lumuhod siya. Elena, anak, patawarin mo na ang anak ko. Naloko lang siya ng babaeng. Yon, nag-iyakan siya, at nagsimulang magtinginan ang mga tao. Hindi ako kumibo. Isinara ko ang pinto ng kwarto ni Mika. Humarap ako sa kanya. Aling Digna, hindi kailangan ni Mika ng isang amang mandaraya at halos pumatay sa kanya, at hindi ko kailangan ng ganyang asawa. Nagbago ang tono niya. Pengge na lang akong pera, Elena. Kahit kaunti. Nagugutom na ako. Naalala ko ang uwan ng bad libong-libo na ibinato niya sa akin. Ngayon, ako naman. Kumuha ako ng ilimbad libo. Hindi marami, hindi rin kaunti. Heto, pamasahe mo pa uwi sa probinsya. Huwag ka nang magpapakita sa amin. Tapos na ang utang natin sa isa't isa. Kinuha niya ang pera at kumaripas ng takbo. Ang gulong ng karma ay tunay ngang umiikot. 6 na buwan ang lumipas. Linggo ng umaga. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa kusina ng Villa Aguilar. Nakasuot ako ng apron. Katabi ko si Mika, naglalaro ng harina. Nanay, look, flower. Masaya niyang ipinakita ang ginawa niyang puto. Ang galing naman ng anak ko. Ngumiti ako. Ang tawa niya ang nagbibigay buhay sa malaking bahay na ito. Sa hardin, si Lolo ay nagpapainit sa araw. Masaya kaming pinapanood. Ang AGC ay unti-unting bumabangon. Marami akong natutunan. Mahirap, ngunit hindi ako nag-iisa. Si Tita Angelica ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Marco, dahil sa pakikipagtulungan, ay nabawasan ang sentensya, ngunit sapat pa rin para pagsisihan ang lahat. Ang karma ay hindi natutulog. Nanay, sunog na yung puto, sigaw ni Mika. Ay, oo nga, nagmamadali kong kinuha ang mga puto. Dinala ko ito sa hardin. Lolo, kain po kayo, sabi ni Mika. Naupo ako sa tabi ni Lolo, hinahaplos ang kwintas sa aking leeg. Nakasabit ito roon, hindi bilang simbolo ng yaman, kundi bilang paalala. Paalala kay nanay. Paalala sa araw na iyon sa Pamana Antiques. Paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ngayon. Tinitingnan ko ang aking anak na masayang nagkukuwento sa kanyang lolo. Tinitingnan ko ang sikat ng araw. Ang paglalakbay na ito ay hindi para sa paghihiganti o yaman. Ito ay para hanapin ang aking sarili, protektahan ang aking anak, at buuin muli ang isang pamilya. Sa wakas, sumikat na rin ang araw sa buhay naming mag-ina. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.